Lahat ay nag-akala na siya ay isang mahinang ulilang bata sa isang bagong mundo na may i-rank na skill, pero gagantay siya sa lahat sa pamamagitan ng pagwasak sa kanila. Si Mimo ay isang problemadong bata na inaabuso sa sarili niyang bahay ng bagong nobyo ng kanyang ina matapos mamatay ang kanyang ama. Kawawa ang bata dahil araw-araw siyang binubugbog habang halos wala siyang makain. Habang nakasiksik siya sa sulok at tinatakpan ang sarili, pinapanood lamang ng kanyang masamang ina ang telebisyon at hindi pinapansin ang kanyang mga sigaw ng sakit. Lumaki siyang isang malungkot na bata na mahina at walang kumpiyansa sa sarili. Nagising siya mula sa bangungot tungkol sa pambubugbog sa kanya ng kanyang stepfather nang marinig niya ang bully sa kanilang klase na si Sho na ginugulo ang isang mabait na babae na siya. Kinuha nito ang libro ng babae at iwinagayway sa hangin habang pinagtatawanan siya dahil nagbabasa raw siya ng mga girly na nobela dahil hindi maintindihan ng mangmang na yun na normal lang para sa isang babae ang magbasa ng ganoong mga libro. Iniisip ni Mimo kung paano sa mga palabas sa TV ay pipigilan ng bida ang pang-aapi at makukuha ang paghanga ng lahat. Ngunit alam niya na sa realidad, walang pakialam ang mga tao sa bus, at kung tatayo siya para ipagtanggol ang babae, ang mahina niyang katawan ay siguradong mauuwi lang sa pagkakabugbog. Karamihan sa mga sikat na estudyante ay sumusuporta kay Sho habang ang iba naman ay nakikitawa na lang para hindi sila ang paginitan. Walang silbi ang guro dahil natutulog lang ito habang walang tigil na hinihingi ni Sho ang numero ng telepono ng babae. Bago pa niya mapagtanto, tumayo si Mimo, tumingin ng diretso sa mata ni Sho, at sinabi nito na tigilan na siya. Tumawa si Sho at tinawag siyang duwag at mahina, nang biglang magsalita si Kiri, ang pinakasikat na lalaki sa klase, at inutusan si Sho na ibalik ang libro. Sumunod si Sho at ibinalik ang libro sa babae bago lumipat ng panibagong target na bulihin ang isa pang nerd na si Yasu. Nagtaka si Mimo kung bakit siya tumayo para kay Ya, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Ngunit bago pa niya yun mapag-isipan ng mabuti, lahat ng tao sa bus ay biglang nailipat sa ibang mundo. Lubos silang naguluhan habang nakatayo sa isang ganap na hindi pamilyar na lugar. Sa itaas ng isang tulay ay nakatayo ang isang magandang Diyosa na nagpakilala bilang Goddess Visay. Ipinaliwanag niya na tuwing may banta ng Demon King, ang kaharian ng alien ay tumatawag ng mga matapang na mandirigma mula sa ibang mundo upang ipagtanggol ang kanilang kaharian. 200 taon na ang nakalipas, halos wasakin ng Demon King ang buong kaharian. Ngunit dahil sa ilang bayani ay tuluyang natalo ang Demon King at nawasak ang buong hukbo ng mga demonyo. Sa kasamaang palad, muling nabuhay ang Demon King, kaya sila ay dinala sa mundong ito upang lumaban bilang mga bagong bayani na magtatapos sa kanyang paghahari. Lubos na naguluhan ang mga estudyante at nagtatanong kung patay na ba sila o kung isa lamang itong biro. Sinabi ng kanilang guro na manahimik sila at pakinggan ang sasabihin ng Diyosa. Napansin ni Mimo ang lumang arkitektura, ang mga sundalong nakasuot ng baluti at may hawak na sibat at ang Diyos ang may gintong mga mata. Kinulot pa niya ang sarili upang malaman kung nananaginip lang ba siya. Nagsalita si Kiri at tinanong ang Diyosa kung ano ang mangyayari kung hindi sila makikipagtulungan. Ngumiti si Visay at sinabing hindi niya sila maibabalik sa kanilang mundo. Tinanong ni Kiri kung may paraan ba talagang makabalik at sinabi ni Visay na may reverse summon ng ritual na maaaring magbalik sa kanila. Ngunit kailangan nilang patayin ng Demon King upang makuha ang isang espesyal na bahagi na tinatawag na evil element. Nalalabas lamang kapag namatay ang Demon King. Sumigaw si Sho sa kanya dahil tinawag sila sa ibang mundo nang wala man ng pagpipilian at tumangging tumulong. Ngunit lumuhad si Visay at nakiusap na tulungan nilang iligtas ang kanyang kaharian mula sa pagkawasa. Nagsalita siya at sinabi na tao lamang sila at wala silang magagawa. Ngunit nangako si Visay na mayroon silang mga kakayahan na hindi pa nila alam. Iniisip pa rin ni Sho na biro lamang ang lahat. Kaya upang patunayan ito ay nagdala si Visay ng isang bihag ng digmaan at isang napakalaking demon dog. Pinakawalan niya ang halimaw at agad nitong nilundag ang bihag at pinatay ito. Ilan sa mga babae ang natakot at napaluhod. Pagkatapos ay tumingin si Visay sa demonyo, nag-chant ng isang spell, at bigla itong nilamon ng apoy hanggang sa tuluyang mawala sa mundo. Tinawag niya ang mga estudyante at sinabing susukitin nila ang kanilang latent abilities isa-isa. Lumapit ang bawat estudyante sa isang kristal na bola upang suriin ang kanilang kakayahan habang nagliliwanag ito sa iba't ibang kulay. Matapos ang mga nerd, lumapit si Sho sa kristal. Nang ilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw nito, bigla itong nagliwanag ng matingkad na pulang kulay. Natuwa ang Diyosa at sinabing mayroon siyang A-ramp na skill. Sumunod si Kiri. Ngunit nang ilagay niya ang kamay sa bola, nagliwanag ito ng matingkad na ginto bago tuluyang sumabog. Pagkatapos noon ay lumapit siya at lumabas na S-rank din siya. Matapos ang ilan pang estudyante, may isa pang babae na lumapit at naging S-rank din. Lubos na nagulat ang mga gwardya. Ipinaliwanag ni Visay na kahit isang S-rank na tao ay napakaswerteng mangyari, ngunit ang pagkakaroon ng tatlong S-rank ay halos imposible.
Sa wakas ay lumapit si Mimo sa kristal, ngunit nang ilagay niya ang kamay sa bola, nagliwanag lamang ito ng mapusyaw na kulay ube. Hindi man lang siya pinansin ng Diyosa at agad na tinawag ang susunod na tao. Sinubukan ni Mimo na itanong kung anong rank niya, ngunit tuluyan siyang binaliwala. Lumayo siya habang napagtatanto na kahit sa mundong ito ay magiging isa lamang siyang background character. Pagkatapos ay lumapit si Yasuo sa kristal at lumabas na mayroon siyang espesyal na dark ability, ang kapangyarihang minsang taglay ng isang dark hero na naging pinakamalakas noon. Sa huli, sinabi ng Diyosa sa lahat na mayroon pa silang personal ability na nagkakaiba-iba sa bawat tao. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan nilang magsagawa ng isang mahalagang ritual. Tinawag niya si Mimo sa harapan at agad siyang itinulak ng isang gwardya. Ipinadala siya sa ibaba sa isang madilim na hukay. Ipinaliwanag ng Diyosa na si Mimo ay E-rank, ang pinakamababang ranggo sa buong klase. Sa kasaysayan, ang mga E-rank ay kadalasang nagdudulot ng problema kaya karaniwan silang pinapatay. Ngunit dahil napakarami nilang kahangahangang bayani sa pagkakataong ito, bibigyan niya ng pagkakataon ng E-ranker na iligtas ang kanyang buhay. Ipapadala siya sa Abandoned Ruins, isang malayong dungeon kung saan ipinapadala ang mga kriminal at mga halimaw. Kung mabubuhay siya roon, pababayaan na nila siya at magkakaroon siya ng karapatang mabuhay. Ngunit kung hindi, magpaalam na siya sa kanyang buhay. Sinubukan ni Mimo na makipagtalo at sinabing kaya pa niyang magpakalakas, ngunit sinabi ng Diyosa na kabilang siya sa failure frame. Ibig sabihin ay napakababa ng kanyang stats kaya kahit magsanay siya ng husto ay hindi na ito lalakas pa. Nagalit siya at sinabi sa Diyosa na hindi naman niya piniling pumunta sa mundong ito. Pinilit lamang siyang tawagin at ngayon ay itinatapo na parang basura. Ngunit pinutol siya ni Kiri at sinabing sinasayang lamang niya ang oras ng lahat dahil pagod na ang mga babae. Sumang-ayon ang lahat at tuluyang napaluhod si Mimo sa pagkatalo. Lumapit si Yasuo sa kanya. Naalala ni Mimo ang panahong tinulungan niya si Yasuo noong ito ay binubuli. Ngunit itinaboy siya ni Yasuo at sinabing ang isang E-ranker ay dapat magsalita ng may paggalang sa mga nakatataas. Nawala ng pag-asa si Mimo habang sinimula ng Diyosa ang ritual. Naghagis siya ng isang leather bag bilang kanyang espesyal na item na tila ganap na walang silbi. Sinubukan niya na ipagtanggol si Mimo at sabihing mali ito. Sa sobrang galit, itinaas ni Mimo ang kanyang braso at gumamit ng paralyzed spell laban sa Diyosa. Ngunit madali niya itong hinarang at tinawag siyang talunan dahil sinubukan pa niyang atakihin siya gamit ang kanyang E-rank na skill. Sinubukan din ni Kiri ang kanyang spell at lumikha ng isang napakalaking fireball. Sinasabing sinubak lang niya ito gamit ang kaunting mana. Nagtawanan ng lahat sa malaking agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila at ng isang talunang tulad ni Mimo. Yumuko na lamang si Mimo habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Naalala niya kung paano umiiyak ang kanyang batang sarili noon. Bigla, may boses sa kanyang kaluluwa na nagsabing tigilan na niyang magpanggap na mabuting tao at ipakita ang tunay na likas ng kanyang puso, ang likas na matagal na niyang pinipigilan. Sa wakas ay pinakawala ni Mimo ang lahat. Tuminala siya na puno ng galit at sinabi sa Diyosa na isa itong bulok na babae at binalaan siyang maghanda kapag nakabalik siya ng buhay. Agad siyang inilipat sa isang madilim na kuweba. Sinubukan niyang buksan ang kanyang status ngunit hindi niya makita dahil sa dilim. Naglagay siya ng mana sa leather bag at nagliwanag ang hiyas nito kaya ginamit niya itong parang parul habang naglalakad sa kuweba. Bigla niyang napansin na naglalakad siya sa ibabaw ng mga kalansay na labis niyang ikinatakot. Naisip niya kung ano ang pumatay sa lahat ng mga taong yon nang biglang may halimaw na umatake sa kanya. Halos hindi niya ito naiwasan at agad siyang tumakbo. Hinabon siya ng halimaw habang tumatakbo siya ng buong lakas. Iniisip niya kung dapat ba siyang lumingon at lumaban. Ngunit alam ng kanyang puso na napakalaki ng agwat ng kanilang level, mamamatay siya sa sandaling tumigil siya. Umiiyak siya sa takot hanggang sa matisod siya sa isang batong nakausli sa sahig at bumagsak sa lupa. Lumingon siya at nakita ang kamatayan na nakaharap sa kanya. Sa sobrang galit sa kanyang buhay, nang papatayin na siya ng halimaw, sinubukan ni Mimo ang huling paraan upang mabuhay. Ginamit niya ang paralyzed spell at sa kanyang gulat ay tuluyang napako ang halimaw sa lugar. Agad siyang tumayo at tumakbo palayo. Ngunit hindi nagtagal ay narating niya ang dulo ng kuweba kung saan may isa pang bird demon na lumapit sa kanya na may malinaw na intensiyong patayin siya. Muling itinaas ni Mimo ang kanyang braso at ginamit ang paralyzed spell at muli nitong pinatigil ang kalaban. Napagtanto niya na hindi ito tsamba. Talagang gumagana ang kanyang spell. Ngunit nagsimula siyang makaramdam ng pagod. Kaya binuksan niya ang kanyang stats at napansin na halos ubos na ang kanyang mana. Naalala niya na mayroon pa siyang isang skill, kaya sinubukan niyang gumamit ng poison spell sa halimaw. Napakahusay nitong gumana habang ang demonyo ay unti-unting nangingitim at dumudugo ang katawan. Umupo si Mimo sa sahig ng kuweba, iniisip kung bakit napaka-epektibo ng kanyang mga spell laban sa mga demonyo. Ngunit bigla siyang may narinig sa likod niya. Paglingon niya, nakita niyang ang Minotaur Demon ay nakalaya na mula sa spell, at handa na itong ibigay ang nakamamatay na huling suntok kay Mimo. Ngunit sa pagkakataong ito sa halip na tumakbo palayo, bumalik sa
sa kanya ang lahat ng galit sa mga taong nagprito sa kanya ng masama. At kahit natuluyan na siyang ubos, itinaas niya ang kanyang mga braso patungo sa demonyo. Determinado na mula ngayon ay papatay siya upang mabuhay ang kanyang buhay. At hinamon niya ang demonyo na labanan siya kahit hindi niya alam kung mabubuhay pa siya sa pagkakataong ito o hindi. Mabilis na pumasok ang kanyang katawan sa flight or fight mode kung saan nagsimula siyang mag-isip ng anumang paraan para makatakas sa sitwasyong ito habang siya ay tuluyang napapalibutan ng maraming halimaw na naghihintay na lamunin siya. Naisip niya kung ano ang mangyayari kung susubukan niyang gumamit ng mga skill kahit wala na siyang mana dahil sa mga larong nilaro niya dati kapag ginawa yon ng isang tao ay namamatay sila. Nagpasya siyang wala na siyang ibang pagpipilian dahil kung hindi siya susubok ay tiyak na papatayin siya. Kaya humarap siya sa isa sa mga halimaw at ginamit ang kanyang paralyze spell dito. Hindi gumana ang spell at nagsimulang umatake ang halimaw nang walang tigil habang sinusubukan niyang umiwas at umatras. Napagtanto niya na ang paggamit ng parehong spell ng 2 beses sa isang halimaw ay hindi magiging kapaki-pakinabang nang bigla niyang mapansin na may na-unlock siyang bagong spell na tinatawag na sleep. Sa mismong sandali napapatagin na sana siya ng halimaw sa lupa, ginamit ni Mimo ang sleep spell dito at sa kanyang gulat ay biglang tumigil ang halimaw sa kinatatayuan nito at bumagsak sa lupa nang hindi gumagalaw. Agad niyang ginamit ang poison spell sa hayop upang hindi na ito makabalik at umatake sa kanya mamaya. Ngunit ang paggamit ng mga skill na ito ng walang mana ay unti-unting kumakain sa kanyang kalusugan. Bago pa siya makagawa ng plano, napansin niyang may isang napakalaking grupo ng mga halimaw na tumatakbo papunta sa kanya ng buong bilis. Habang iniisip niya kung sapat pa ba ang kanyang health upang harapin ang lahat ng ito, ginamit niya ang kanyang magical bag bilang isang flashbang na nagbabulag sa mga halimaw. Pagkatapos nito ay nagsimula siyang gumamit ng paralyze spell sa kanilang lahat at agad silang napahinto. Tumayo siya roon at iniisip kung dapat ba niyang gamitan ng poison spell ang lahat ng yun. Ngunit napagtanto niyang wala na siyang sapat na health para gawin yun. Bigla, sa kanyang takot, may panibagong grupo ng mga halimaw na lumitaw mula sa kailaliman ng dungeon na tunuyang nagpasobra sa kanyang mga pandama. Ngunit nagpasya siyang hindi siya mamamatay nang hindi lumalaban at nagsimulang gamitin ang kanyang paralyze ability sa kahit sinong halimaw na lalapit sa kanya. Di nagtagal ay nagsimulang bumigat ang kanyang katawan at nahilo siya. Ngunit nagawa pa rin niyang manatiling nakatayo. At sa sandaling tila wala ng pag-asa, bigla siyang nag-level up. Agad na napunan muli ang kanyang mana at na-upgrade ang kanyang status na nagbigay sa kanya ng kakayahang magpakawala ng mas maraming paralyze spells laban sa mga kalaban, kaya pansamantala siyang naligtas. Napagtanto niya na nag-level up siya dahil namatay ang bird monster dahil sa kanyang poison spell. Nagbigay ito sa kanya ng ideya, kaya nagsimula siyang paralisahin silang lahat. Determinadong makakuha ng maraming level hanggat maaari habang ipinaglalaban niya ang kanyang buhay. Napansin din niya na nakakuha siya ng bagong skill na nagpapahintulot sa kanya na ay target ang isang buong grupo ng sabay-sabay, kaya pinaralisa niya silang lahat ng magkakasama. Naisip niya kung bakit hindi gumana ang kanyang spell sa Diyosa, dahil simula nang dumating siya sa dungeon na ito ay 100% ang success rate nito. Pagkatapos ay casual siyang naglakad lampas sa lahat ng mga kalaban habang ginagamit ang kanyang poison spell sa kanila. Nag-level up siya muli nang magsimulang mamatay ang mga halimaw, kaya umupo siya sa isang bato at ngumiti nang mapagtanto niyang nakagawa siya ng totoong buhay na XP farm mula sa Minecraft kung saan maaari siyang makakuha ng napakaraming level. Sinuri niya ang kanyang status at nagulat nang makita na level 250 na siya at napakataas na rin ang kanyang mana points. May isa pang halimaw na namatay at muli siyang nakakuha ng maraming level ng sabay-sabay. Pagkatapos ay ginamit niya ang sleep spell sa kanilang lahat upang pataasin din ang level ng spell at nang mamatay muli ang mga halimaw ay nakakuha siya ng napakaraming level hanggang sa maging level 500 siya sa loob lamang ng ilang minuto. Napagpasyahan niya na sa dami ng level na yun ay tiyak na makakalabas siya ng buhay mula rito, ngunit nagpasya pa rin siyang maging maingat dahil marami pa ring buhay na halimaw. Tumayo siya at tumingin sa mga natitirang halimaw, ngunit bigla silang lumingon at nagsimulang tumakbo palayo sa kanya. Pinulot niya ang anumang kagamitan na maaari niyang makuha mula sa mga bangkay ng mga adventurer na nakahandusay sa paligid at nakahanap siya ng isang cloak at ilang maliliit na bagay. Nagsimula siyang maglakad ng mas malalim sa kuweba kung saan may mas marami pang halimaw, ngunit napagtanto niyang matagal na siyang hindi kumakain at labis na siyang nagugutom. Wala siyang ideya kung saan siya makakahanap ng pagkain, ngunit naalala niya ang mga halimaw na napatay na niya. Bumalik siya sa lugar ng massacre at nakakita ng isang halimaw na nawala na ang epekto ng poison spell. Kinuha niya ang kanyang espada at sinubukang putulin ang isang piraso ng karne mula rito, ngunit napagtanto niyang napakatigas ng balat nito. Nadismaya siya at naisip kung kahit mapatay niya ang lahat ng halimaw ay mamamatay pa rin siya sa gutom. Bigla niyang napansin ang hiyas sa bag na kumikinang ng kakaibang kulay lila, kaya tumayo siya upang suriin ito.
Sa kanyang gulat, nang buksan niya ito ay nakakita siya ng jerky at isang bote ng coke sa loob. Napaluha siya sa tuwa habang gutom na ininom ang likido at halos mabulunan. Nagsimula siyang kumain ng jerky ng payapa habang iniisip kung paano gumagana ang bag na ito at kung makakakuha pa ba siya ng mas maraming pagkain mula rito o hindi. 2 araw na ang lumipas mula nang dumating siya sa dungeon at hindi nagtagal ay naging sapat na siyang malakas upang talunin ang malalaking grupo ng mga nakamamatay na halimaw ng madali habang nakaupo lamang sa isang bato at paulit-ulit na nagbubuga ng spell sa kanila dahil sa halos walang katapusan niyang mana pool. Tumingin siya sa paligid sa eksena ng massacre at malungkot na nagtaka kung ano ang nagawa niyang mali sa buhay upang tratuhin siya ng ganito. Naalala niya kung paano noong bata pa siya ay pinangarap niyang patayin ang boyfriend ng kanyang ina dahil alam niyang kung hindi niya papatayin ang lalaking yun balang araw ay tiyak na papatayin siya nito. Sa kabutihang palad, nagbago ang kanyang buhay nang iligtas siya ng kanyang tiya at tiyuhin mula sa miserable niyang buhay at nagsimulang mag-alaga sa kanya. Noon niya napagpasyahan na maging isang mabuting tao na laging mabait sa iba. Ngunit bumalik siya sa realidad habang tinitingnan ang kaguluhang kanyang nilikha. Kahit wala siyang nararamdamang lungkot sa kanilang pagkamatay, napagtanto niya na palagi na siyang isang halimaw at nagpasya siyang tanggapin yun habang muli siyang nag-level up hanggang level 950. Pagkatapos nito ay gumala siya ng mas malalim pa sa dungeon kung saan nakakita siya ng isang lumilipad na halimaw na agad niyang pinatay gamit ang kanyang paralyzed poison combo at nagpatuloy siya. Nakakita siya ng isang silid kung saan tila namatay ang 2 adventurer kaya sinuri niya ang kanilang mga gamit at nakakita ng isang bag na puno ng mga hiyas na kinuha niya bago umalis. Nakakita siya ng isang napakalaking silid at binuksan ito upang makitang may isa pang kalansay sa loob. Sinuri niya ang sugat kung saan namatay ang lalaki at nakakita ng isang pergamino na may nakasulat dito. Binasa niya ito at nalaman na ang kalansay ay pag-aari ng Dark Hero na binanggit ni Viz. Isinulat ng Dark Hero na ipinadala siya roon ng masamang Diyosa na si Viz nang wala na itong pakinabang sa kanya, at sinabi niya sa sinumang makakakita ng liham na ito na huwag kailanman magtiwala sa Diyosa. Galit na tinupi ni Mimo ang pergamino sa kanyang mga kamay habang napagtanto na ang Demon King ay hindi lang ang masamang tao sa mundong ito dahil siya mismo at ang Diyosa ay pareho ring kasamaan. Sa bag ng bayani ay nakakita siya ng isang napakalaking mahiwagang aklat na puno ng mga teknik ng dark magic para sa paggawa ng mga item at spells. Sinuri niya ang scroll sa tabi nito ngunit hindi niya ito mabasa kaya inilagay niya ito sa kanyang bag bago kunin ang damit ng patay na bayani. Bigla niyang napansin ang isang patak ng dugo sa isa sa mga pahina na nagsasabing pinatay ng Soul Eater ang lahat. Pinasalamatan ni Mimo ang patay na bayani at naglakad palabas sa mga pasilyo hanggang sa makakita siya ng isang napakalaking pinto. Napagtanto niyang kailangan niyang maglagay ng isang bagay upang bumukas ang pinto kaya sinuri niya ang kanyang stats at nakita niyang level 1,200 na siya ngayon. Naisip niya kung sapat na ba siyang malakas upang patayin ang Soul Eater na nasa susunod na pasilyo. Sinubukan niyang pumasok ngunit agad siyang inatake ng isang sinag na dumapli sa kanyang kamay kaya napilitan siyang balutan ito ng benda. Naisip niya kung paano niya matatalo ang isang nilalang na kahit ang Dark Hero ay natalo. Na nangangahulugang ang Soul Eater na ito ang tiyak na final boss at ang susi upang makatakas sa lugar na ito. Biglang nagsimulang gumalaw ang Soul Eater at nagsuka ng malapot na bagay na naging kalahating patay na mga tao na nagsimulang maglakad papunta kay Mimo. Hindi niya magamit ang poison dahil mukhang tao pa rin sila habang binasag ng Soul Eater ang pader at nagsimulang sumigaw. Naiwan si Mimo sa matinding paghihirap ng isip habang sinusubukan niyang umatras. Ngunit nagsuka pa ang halimaw ng mas maraming kalahating patay na tao na nagtulak kay Mimo sa isang sulok habang umiiyak siya at humihingi ng tulong sa kahit sino. Mukhang aliw na aliw ang Soul Eater sa paghihirap ni Mimo at nagsimulang tumawa, ngunit ito mismo ang hinihintay ni Mimo. Sa sandaling ibinaba ng halimaw ang kanyang bantay, ginamit ni Mimo ang paralyze spell dito at bumagsak ang Soul Eater sa sahig na may bakas ng gulat sa mukha nito. Tumawa si Mimo sa halimaw at sinabi na nalinlang niya ang demonyo gamit ang kanyang acting skills dahil yun lamang ang paraan upang ibaba nito ang kanyang depensa. Sinabi niya sa halimaw na buong buhay niya ay nagkunwari siyang isang mabuting tao na mabait sa iba at hindi kailanman mananakit ng sinuman. Ngunit na yun ay lumalabas na ang kanyang tunay na sarili. Wala siyang pakialam kung gaano karaming kalahating patay na tao ang ilalabas ng halimaw dahil wala itong ibig sabihin sa kanya. Nasa isang kill or be killed na mundo siya, kaya anumang gumagalaw na may intensyong saktan siya, halimaw man, kalahating patay na tao, o tunay na buhay na tao, papatayin niya silang lahat ng walang pagsisisi. Nagsimulang damyugo ang
mata ng Soul Eater habang si Mimo ay simpleng lumapit at ginamit ang sleep spell sa lahat ng nasa paligid niya upang tuluyan silang tapusin. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan ang namatay ang Soul Eater at biglang may maraming kaluluwa na tumakas mula sa katawan nito at naging mga ethereal na anyo ng mga tao na nagpasalamat sa kanya sa pagtalo sa halimaw na ito dahil sila ay nakulong sa loob ng demonyong iyon na walang paraan upang makatakas habang patuloy itong pumapatay ng mas marami pang tao. Sa wakas ay lumitaw ang madilim na bayani at sinabi lamang niya kay Mimo na harapin ang masamang Diyosa bago siya tuluyang naglaho. Kinuha ni Mimo ang hiyas mula sa Soul Eater at naglakad papunta sa pangunahing tarangkahan. Inilagay niya ang hiyas sa pinto at ito ay bumukas. Iniisip niya kung ano ang gagawin niya sa Diyosa kapag nahawakan na niya ito. Samantala, sa mga kagubatan sa labas ng Royal Capital, ang iba pang mga kaklase ni Mimo ay nangamaso ng mga demonyo upang mag-level up. Si Sho ay tumatakbo habang hinahabol ang isang demon dog gamit ang espada. Si Kiri naman ay sinunog ang isa pang halimaw gamit ang kanyang makapangyarihang kakayahan at matagumpay na umabot sa level 18. Sa ibang lugar naman, ang nerd na si Yasuo, na ang personalidad ay biglang nagbago ng 180 degrees, ay sinusunog ang ilang halimaw gamit ang kanyang madilim na apoy at tumatawa habang naririnig ang kanilang mga sigaw ng sakit. Malayo sa kanila, isang mahiyain at dalisay na babae na nagngangalang Koba ang nag-aalinlangan na pumatay ng kahit anong halimaw. Ngunit isang bunyi na babae na tinatawag na Agi ang nagsabi sa kanya na patayin ang mga halimaw o mawawala ang kanyang buhay dahil ito ang unang pagsubok na ibinigay sa kanila ng Diyosa. Mahigpit na kinokontrol ni Agi si Koba at sinasabi na malapit ng maghiwa-hiwalay ang kanilang klase at bubuo ng iba't ibang mga paksayon dahil maraming makasariling tao sa kanila. Si Agi ay isang B-rank at plano niyang bumuo ng sarili niyang paksayon kasama ang mga babaeng susunod sa kanya. Alam niyang dahil D-rank lamang si Koba, hindi siya tatanggapin sa paksayo ni Kiri o ng iba pang makapangyarihang grupo. Kahit si Yasuo ay hindi rin siya matutulungan dahil malapit na raw itong mamatay. Natarante si Koba nang marinig yun. Ngunit sinabi ni Agi na huwag na siyang mag-alala sa mga walang kwentang detalye. Ang gusto lamang niya ay maging cute na maliit niyang laruan si Koba. Para dito, inutusan niya ang mga babae sa kanyang paksayon na hulihin ang isang halimaw na madaling matatapos ni Koba. Sinabihan ni Agi si Koba na patayin ang halimaw at ipasa ang pagsubok na ibinigay sa kanila ni Vic. Kung hindi ay itatapon din siya tulad ni Mimo. Ayaw ni Koba na patayin ang kawawang halimaw, ngunit patuloy siyang tinutulak ni Agi at halos pinipilit siyang gawin ito. Sa huli ay napilitan siyang patayin ang halimaw, ngunit ang karahasang yon ay lubos na nagwasak sa kanyang damdamin. Naalala niya ang pagkakataong tinulungan ni Mimo ang isang nasugatang kuting at nagsimula siyang umiyak sa pag-iisip na hindi niya natulungan si Mimo. Samantala, si Ai ay nagkamalay na muli at ang sakit sa kanyang tiyan ay nagpapaalala kung paano siya pinatulog ng Diyosa bago ipadala si Mimo palayo. Agad siyang pumunta upang harapin ang Diyosang si Vic na nagpakita ng peking drama at sinabing labis din siyang nasaktan na ipadala si Mimo sa panganib. Ngunit ito raw ay patakaran ng kanilang kaharian. Idinagdag pa niya na magpapatuloy ang ritual ng pagtatapon sa pinakamahina sa grupo at habang natutulog si Ai ay naipadala na rin niya palayo ang mga mahihinang hindi nakapatay kahit isang demonyo. Galit na galit siya sa Diyosa sa puntong ito at sinabi niyang mali ang paraan nito. Tumawa lamang si Vic at sinabi na may karapatan ng lahat na magkaroon ng iba't ibang opinyon. Ngunit hindi ibig sabihin ito na kailangan niyang sundin ang mga yon. Pagkatapos ay iminungkahi niya na bilang isang S-rank na bayani, magsisikap siyang mabuti at tatakpan ang kakulangan ng mga hindi kayang makipagsabayan. Kapalit nito ay hinihiling niyang huwag ipatapon ni Vic ang mga yon. Tinanggap ni Vic ang ideya at hiniling kaya na makipagkamay sa kanya upang ibauna ang nakaraan at simulan ang kanilang relasyon mula sa bagong pananaw. Samantala, malayo sa kanila sa madilim na kagubatan na malapit sa mga inabando ng guho, isang babae ang tumatakbo palayo mula sa isang grupo ng malulupit na bandido na humahabol sa kanya. Ngunit siya ay masyadong pabaya at nag-iiwan ng madaling bakas para sa mga bandido. Plano nilang hayaan siyang tumakbo hanggat gusto niya dahil sa huli ay mapapaligiran at mahuhuli rin nila siya. Sa parehong oras, kalalabas lamang ni Mimo mula sa mga guho. Tiningnan niya ang kanyang stats bago lumabas at nakita niyang ang kanyang mana ay lampas 50,000. Gayunpaman, mas interesado siyang malaman ang detalye ng kanyang mga kakayahan. Natuklasan niya na maaari niyang gamitin ang paralyzed skill sa partikular na bahagi ng katawan ng target bukod pa sa buong katawan. Maaari niyang pahinaan ang poison skill upang hindi ito nakamamatay. Plano niyang subukan ito kapag nakatagpo siya ng ilang demonyo. Habang naglalakad siya, nakarinig siya ng mga langit-ngit na tunog mula sa likod ng mga puno. Nakita niya na may grupo ng slimes na binubuli ang isang mas maliit na slime. At naawa si Mimo sa maliit na nilalang. Gayunpaman, mas matapang ang maliit na slime kaysa sa karaniwang bata
batang binubuli at lumalaban ito sa mga umaapi sa kanya. Napagpasyahan ni Mimo na ito ang tamang oras upang subukan ang kanyang bagong kakayahan. Pinaparalisa niya ang lahat ng slime at pagkatapos ay ginamit ang non-lethal poison sa mga bully slime. Pagkatapos ay inalis niya ang poison at paralyze skill sa kanila at pinatakbo silang palayo. Pagkatapos ay humarap siya sa maliit na slime at sinabi na magaling itong lumaban sa mga bully. Sinabi ni Mimo sa slime na aalisin niya ang paralysis nito at hiniling na huwag siyang atakihin. Pagkatapos niyang alisin ang spell ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad, ngunit sumunod sa kanya ang slime. Iniisip ni Mimo na ang slime ay isa ring itinatakwil tulad niya, kaya nagpasya siyang ampunin ito. Inilagay niya ang slime sa kanyang hood upang magbantay sa kanyang likuran at balaan siya kung may panganib. Samantala, binasa ni Mimo ang aklat ng Forbidden Arts mula sa madilim na bayani. May nakasulat na recipe ng gamot na maaaring magpalakas kahit sa mga slime. Sinabi ni Mimo sa maliit na slime na siya ay nasa paglalakbay ng paghihiganti laban sa mga taong nagkasala sa kanya. Tinanong niya ang slime kung gusto pa rin ba nitong sumunod sa kanya at pumayag ito. Masaya si Mimo sa sagot na yun at pinangalanan niya ang slime na Piggy Marrow at nagustuhan ng slime ang bago nitong pangalan. Nagpatuloy si Mimo sa paglalakad nang biglang napalibutan siya ng mga bandido na humahabol sa misteryosong babae. Plano sana nilang pagurin ang babae, ngunit may napansin silang ibang presensya, kaya napunta sila rito para magsaya. Inutusan ng leader ng mga bandido si Mimo na ibigay ang lahat ng mahalagang gamit niya at baka palampasin pa nila siya. Natakot si Mimo dahil nakakatakot ang itsura ng mga bandido at hindi pa siya nakalaban ng tao dati. Nagtalo ang mga bandido kung hahabulin na ba nila ang babae o mag-aksaya ng oras kay Mimo. Sinubukan ni Mimo na tumakas habang nagkakagulo sila, ngunit pinahinto siya agad ng leader ng bandido. Nakiusap si Mimo na patawarin at pabayaan siyang mabuhay, ngunit lalo lamang nitong ginustong patayin siya. Sumugod ang bandido patungo sa kanya, ngunit nagkukunwari lang pala si Mimo na natatakot. Ginamit niya ang paralyze skill upang agad na patigilin ang galaw ng leader ng bandido. Pagkatapos ay sinermonan niya ang mga bandido at tinawag silang basura, dahil kahit mas mahina sila kaysa sa mga demonyo sa guho, ang kanilang masamang intensyon ay mas matindi pa. Galit na galit din si Piggy, at sinabi ni Mimo na ang pagpatay sa mga taong tulad nila ay hindi magpapabigat sa kanyang konsensya. Sa halip ay matutuwa pa siya dahil nabawasan ang pasanin ng mundo. Nagcast siya ng poison spell sa lahat ng bandido at nang mamatay silang lahat ay napansin ni Mimo na may isa pang presensya sa malapit. Ang presensyang yun ay ang misteryosong babae na gumamit ng espesyal na teknik ng kanyang tribu upang magpatawag ng espiritual na baluti para protektahan ang sarili. Nararamdaman din niya ang presensya ni Mimo at alam niyang may napakalakas na tao sa malapit, ngunit hindi niya matukoy kung kaaway ba ito o hindi. Ayaw niyang umasa sa pagkakataon kaya winasiwas niya ang kanyang espada, pinutol ang isang palumpong kung saan nagtatago si Piggy. Sa sandaling yon, dumating si Mimo sa likuran niya at panaralisa siya. Nauutal niyang tinanong kung ano ang gusto nito. Sinabi ni Mimo na impormasyon lamang ang kailangan niya dahil bago siya sa lugar na ito. Tinanong ng babae ang tungkol sa 4 na bandido at tinanong ni Mimo kung mga kasama ba niya ang mga yon. Tumanggi siya at naniwala si Mimo dahil wala siyang nararamdamang masamang intensyon mula sa babae. Inalis niya ang paralysis sa ulo lamang ng babae upang makapagsalita ito ng maayos at binalaan siyang huwag gumawa ng kalokohan kung ayaw niyang mamatay. Humarap si Mimo sa kanya at malinaw na sinabi na dahil sa maraming dahilan ay hindi siya nagtitiwala sa kahit kanino, lalo na sa mga estranghero. Bago pa niya masimulan ang pagtatanong, tinanong ng babae kung ano ang nangyari sa 4 na bandido. Sinabi ni Mimo na pinatay niya silang lahat at hindi makapaniwala ang babae dahil kilala raw ang mga yun bilang malalakas na thug. Tinanong niya kung mag-isa ba siyang lumaban o may tumulong sa kanya, ngunit tumanggi si Mimo na magbigay ng detalye. Naniniwala ang babae na hindi masamang tao si Mimo, kaya nagpasya siyang magtiwala sa kanya at sinabing sasagutin niya ng tapat ang anumang tanong. Nagsimula na rin si Mimo na magtiwala ng kaunti, ngunit hindi pa rin sapat yun upang pakawalan siya. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Mimo na wala siya sa Alien Kingdom, kundi nasa kagubatan ng Urza Kingdom sa timog. Marami siyang nalaman na impormasyon. Sa huli ay tinanong niya ang babae kung marunong ba itong magbasa ng Forbidden Spell Scroll. Sinabi ng babae na nakasulat ito sa espesyal na uri ng sinaunang sulat na halos walang makakabasa. Ngunit may kilala siyang tao na kaya yon. Ikinwento niya kay Mimo ang tungkol sa isang taong tinatawag na Forbidden Witch na ipinatapon mula sa kanyang lupain dahil itinuring siyang napakadelikado dahil sa sobra niyang kaalaman. Sinabi ng babae na kung gusto niyang makilala ang mangkukulam, dapat siyang pumunta sa Golden Demon Zone, isang mapanganib na lugar sa gitna ng kontinente. Nagpasalamat si Mimo sa mahalagang impormasyon.
At nagpasalamat din ang babae dahil iniligtas niya ito mula sa mga bandido. Sinabi ni Mimo na patas na yun dahil sa impormasyong nakuha niya. Binati siya ng babae ng good luck at naisip ni Mimo na masyado itong tapat at inosente para sa sarili nitong kabutihan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tiyahin. Nagpasya siyang umalis matapos sabihin sa babae na mawawala ang paralysis sa loob ng ilang minuto at maaari na siyang umalis pagkatapos. Tumalon si Piggy papunta kay Mimo at umakyat sa kanyang balikat. Nag-usap sila at sinabi ni Mimo na malamang ay hindi sila aatakihin ng babae kapag tunuyang nawala ang paralysis spell, ngunit gusto pa rin ni Mimo na bantayan ng kanyang slime na kasama ang kanyang likod kung sakali at sabik itong tumulong sa anumang paraan na kaya nito. Hindi nagtagal ay narating ni Mimo ang isang maliit na bayan na tinatawag na Mills at ang babaeng kabalyero na naka-duty sa pagbabantay ay medyo mausisa tungkol sa kanyang pakay. Iniisip nito na isa siyang probinsya nung galing kung saan na pumunta rito upang magtrabaho bilang isang mersenaryo at manghimasok sa ilang mga guho. Gayunpaman, binigyan siya nito ng pahintulot na makapasok dahil ang Panginoon ng bayan ay nagbigay ng utos na papasukin ang lahat ng mga mersenaryo lalo na ang mga nagbabalak sumalakay sa mga guho. Pinasalamatan siya ni Mimo habang papasok siya at naisip niya na napakaluwag ng seguridad dito dahil hindi man lang nila sinuri ang kanyang bagahe o humingi ng dokumento ng pagkakakilanlan. Ngunit pabor yun sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang bahay panunuyan kung saan sinalubong siya ng isang matandang lalaking masungit. Hindi ito pala kaibigan kay Mimo sa simula, ngunit nang ipakita niya ang isang pilak na barya ay agad itong kumilos na parang personal niyang tagapaglingkod. Tinanong nito ang kanyang pangalan at gumamit si Mimo ng pekin pangalang Hati upang manatili sa bahay panunuyan. Sa gabi ay naglakad-lakad siya sa paligid ng bayan at napansin niyang medyo payapa ito kahit na maraming mga dayuhan at mersenaryo rito. Nakita niyang naroon ang lahat ng mga tindahan na inaasahan mula sa isang bayan na ganito ang laki sa isang Ice Sky na anime at mayroon ding guild ng mga adventurer. Matapos makalap ni Mimo ang lahat ng impormasyon kaya niya bago bumalik sa bahay panunuyan, kumain siya ng pagkain. Nagkunwari siyang masarap ang pagkain kahit hindi ito ayon sa kanyang panlasa. Pinanatiling niyang nakatuon ang kanyang matatalas na pandinig sa mga lasing na lalaking nakaupo sa mesa sa tabi niya upang makakalap ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Pinag-uusapan ng mga lasing na lalaki ang pinakamalalakas na orden ng mga kabalyero sa kontinente. Isa sa kanila ang nagbanggit tungkol sa mga banal na kabalyero sa ilalim ng baliw na emperador na si Falcon na hindi pa kailanman natalo sa digmaan. Binanggit naman ng ibang lalaki ang iba pang sikat na orden ng kabalyero at naniniwala sila na ang mga Magic Knight ng kanilang kaharian ng Urza ay hindi mas mababa sa kanila sa anumang paraan. Gayunpaman, nagkakaisa ang lahat ng lalaki sa paniniwalang ang pinakamalakas na orden ng kabalyero sa kontinente ay ang Black Dragon Knights na sinunog ang banal na kaharian ng Nia sa record na oras. Nagsimula silang magpaka-fanboy sa lakas ng Black Dragon Knights na mayroong pinakamalakas na hero killer sa mundo sa kanilang hanay. Sapat na ang narinig ni Mimo kaya umalis na siya at nagdala rin ng kaunting pagkain upang pakainin ang kanyang alagang slime na si Piggy. Habang kumakain ng kanin ng slime, nagsimulang magplano si Mimo para sa hinaharap. Iniisip niya na una ay dapat niyang hanapin ang taong makakabasa ng ipinagbabawal na mahikang spell para sa kanya. Naalala niya na sinabi ng babae sa kagubatan na makipagkita siya sa Forbidden Witch sa Golden Demon Zone. Bago yun, balak niyang gumamit ng pampalakas upang madagdagan ang lakas ni Piggy. Bigla niyang naalala na pinag-uusapan din ng mga lasing na lalaki ang isang bagong natuklasang patong na mga guho sa kanilang teritoryo na nakaakit ng mga mersenaryo mula sa iba't ibang lugar at nagpapasigla sa bayan. Iniisip ni Mimo na maaari niyang mahanap ang mga buto ng Skeleton King sa mga guho na siyang pinakamahalagang bahagi sa paggawa ng pampalakas. Kinaumagahan ay sumama siya sa iba pang mga mersenaryo na balak sumalakay sa mga guho. Sinalubong sila ni Mark Kickfried na siyang Panginoon ng rehiyong ito. Sinabi ni Kickfried sa lahat ang tungkol sa bagong patong na natagpuan sa Mills Ruins at nagdeklara ng gantimpalang 300 gintong barya para sa sinumang makakatuklas ng pinakadakilang kayamanan ng mga guho na tinatawag na Cup of the Dragon's Eye. Nangako siyang bibilhin ang lahat ng makukuhang loot mula sa dungeon sa mataas na presyo at sinabi sa mga mersenaryo na maaari nilang itago para sa kanilang sarili ang mga patak mula sa mga halimaw. Nagsimula ang proseso ng pagpaparehistro at napunta ang atensyon ni Mimo sa isang mayabang na maharlika na tinatawag na Flash na sinusubukang landiin ang isang babae na nakatikip ang mukha ng Hood. Tinanong siya ng babae kung ano ang gusto niya at sinabi ni Flash na ang boses nito ay parang sa isang tiyak na pinuno ng Holy Knight Army ng nawasak na kaharian ng Nia. Nagdunot ang mga salita niya ng alo ng chismis sa ibang mga mersenaryo na nagtataka kung narito ba ang Night Princess ng Nia dahil may napakalaking bounty sa kanyang ulo. Patuloy na agresibong lumalandi ang mayabang na lalaki sa babae at sinasabi pa
siya na kahit ang kanyang dibdib ay kasing laki ng elf princess na minsang tumanggi sa alok niyang kumain kasama siya. Sinabi ng babae na nagkakamali siya ng tao kaya hiniling niyang tanggalin ito ang hood at patunayan na tao siya at hindi isang elf. Kumpiyansa siya na kapag tinanggal ang hood nito ay makikita ang matulis na tainga at dahil kabisado niya ang mukha ng elf princess ay makukuha niya ang bounty sa ulo nito. Ngunit nang tanggalin niya ang hood, normal na tainga ng tao ang babae at nagulat si Flash. Nakilala ni Mimo ang babae bilang siya ring nakilala niya sa kagubatan, ngunit hindi siya nakialam dahil ang babae mismo ang nagpaalis sa mayabang na lalaki sa kahihiyan. Pagkatapos nito ay pumunta si Mimo sa tindahan upang bumili ng ilang kagamitan, ngunit nasalubong niya ang babaeng nakahod na nakakilala sa kanya. Lumapit ito at nagsimulang makipag-usap tungkol sa raid. Binalaan siya ni Mimo na mag-ingat sa pakikitungo sa mga mayabang dahil maaaring bumalik ang lalaking iyon upang saktan siya dahil sa galit. Sumagot siya na wala siyang pakialam at ipinaliwanag na sinasadya niyang maging bastos sa mga tao upang iwanan siya ng mga ito. Pagkatapos ay humingi si Mimo ng tulong sa babae sa pagbili ng mga kagamitan para sa paggalugad sa mga guho dahil natatakot siyang maluko sa presyo. Nangako siyang babayaran siya para sa kanyang serbisyo at masaya itong tinanggap ng babae dahil nangangailangan siya ng pera. Nagkamay sila at nagpakilala ang babae bilang Mist at napagtanto ni Mimo na peking pangalan yun. Ipinakilala rin niya ang sarili bilang Hati at ipinaliwanag na mayroon din siyang sariling mga dahilan kaya gumagamit siya ng peking pangalan. Tinulungan ni Mist si Mimo na bumili ng magagandang kagamitan at binigyan niya ito ng 3 pilak na barya para sa payo nito na higit pa sa inaasahan niya. Nagpasalamat siya at nagsimulang umalis, ngunit bigla siyang bumagsak dahil sa pagkapagod. Napansin ni Mimo ang may itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata habang sinusuportahan siya, ngunit sinabi ni Mist na kailangan na niya ng pahinga at agad siyang tumakbo palayo. Kinabukasan ay pumasok si Mimo sa Mills Ruins at agad niyang nakita ang ilang mersenaryo na tumatakbo palayo mula sa isang demon calf na batang bersyon ng Minotaur na nakalaban niya sa nakaraang mga guho. Pinaparalisa at nilaso niya ang demonyo at pagkatapos ay tinapos ito gamit ang kanyang maikling espada. Samantala, tinawag ng mga mersenaryo ang kanilang nakatataas upang talunin ang demon calf at namangha sila nang makita na natalo ito ng isang tao gamit lamang ang isang saksak ng maikling espada. Hindi nagpa-apekto si Mimo at nagpatuloy sa loob ng mga guho at napansin niya nga mga demonyo rito ay hindi man lang banta sa kanya. Habang naglalakad siya ay bigla niyang narinig si Flash na humihiling sa dalawang magaspang na mersenaryo na tulungan siyang patayin si Mist dahil hindi niya matanggap na may sino mang nagpakahiyang sa kanya na manatiling buhay. Balak niyang pahirapan siya ng gusto bago patayin at pagkatapos ay aipakin sa mga demonyo. Nasuklam si Mimo sa paraan ng pag-iisip ng mga marurumi sa mundong ito kaya lumabas siya mula sa pagtatago upang harapin sila. Naghanda si Flash at ang mga tauhan niya upang tapusin siya at sinubukan ni Mimo na subukin sila sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin at pagsasabing itatago niya ang lahat ng narinig niya. Ngunit wala talagang balak si Flash na hayaan siyang mabuhay at nang umatake ito ay agad niya itong pinaralisa kasama ng mga tauhan nito. Nilaso niya sila habang paralisado at kakaibang nakakapreskong pakiramdam para sa kanya ang alisin sa mundo ang mga maruruming tulad nila. Habang naglalakad palayo si Mimo ay isinumpa siya ni Flash at sinabing gagantay siya, ngunit iniwan niya silang buhay dahil may paparating na makapangyarihang mga demonyo sa kanilang direksyon. Kinain ng mga demonyo ang mga paralisadong gago at nagpatuloy si Mimo ng mas malalim sa mga guho nang walang anumang bigat sa kanyang konsensya. Nagpasya siyang matulog muna sandali bago pumunta sa mas malalalim na palapag at nagbantay si Piggy habang natutulog siya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya ng mas malalim sa mga guho, nag-iiwan ng mga patay na halimaw sa kanyang danaraanan. Dahil dito ay hinarang siya ng isang bihasang adventure party na tinatawag na Saber-Tooth Tigers. Sinabi ng kanilang leader na si Lily at ng vice-leader na si Foes na hindi nila makita ang dahilan ng pagkamatay ng mga halimaw kaya pinaghihinalaan nilang may napakalakas na kalaban sa lugar na iyon. Kaya balak nilang bumalik sa ibabaw upang matiyak ang kanilang kaligtasan at pinigilan lamang nila si Mimo upang tanungin kung gusto ba niyang sumama sa kanila. Pinasalamatan niya sila sa kanilang pag-aalala ngunit nagpatuloy pa rin siya. Iniisip niya na kung papatayin niya ang mas maraming demonyo at iiwan silang nakakalat ay mas maraming mersenaryo ang lalabas sa mga guho at mas lalaki ang tsansa niyang makuha ang gusto niya. Sa huli ay narating niya ang silid kung saan nakalagay ang Dragon Eye Cup. Napansin ni Mimo ang isang estatwa ng dragon sa likod nito at sapat na ang napanood niyang anime upang malaman na aatake ito kapag kinuha niya ang tasa. Kaya pinaralisa at nilaso niya ito ng maaga bago kinuha ang tasa habang namamatay ang halimaw. Paglingon niya ay nakita niya si Mist na nagulat
at na may nakaabot sa silid bago siya. Sinabi niyang ang pagtulog ng ilang oras ay nagkakahalaga sa kanya ng grand prize, ngunit sa kanyang pagkagulat ay walang problema kay Mimo na ibigay sa kanya ang tasa. Nabigla si Mist at tinanong kung ano ang dapat niyang ibayad para rito, ngunit sinabi ni Mimo na maaari niya itong kunin dahil ang persona na suot niya ngayon ay napaka-inosente at madaling maapektuhan, lalo na kapag may kinalaman sa magagandang babae. Hindi kayang tanggapin ni Mist ang isang bagay na nagkakahalaga ng 300 gintong barya ng libre dahil masasaktan ng kanyang dangal. Ngunit patuloy na sinasabi ni Mimo na hindi niya kailangan ng tasa o ang pera. Nagsimula siyang pakialaman ng plataporma at nagbukas ito ng isang lihim na daanan patungo sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Sinabi niya sa babae na ang gusto niya ay nasa loob ng susunod na palapag at ginamit lamang niya ang alok na recruitment upang makarating dito. Biglang nagalok si Mist na maging bodyguard niya sa susunod na palapag bilang paraan ng pagbabayad sa tasa. Iginigiit niyang makakatulong siya sa kanya at matapos mag-isip sandali ay pumayag si Mimo na isama siya. Naglatag siya ng 2 kondisyon. Una, hindi niya pakikialaman ang kanyang personal na kalagayan at ikalawa, hindi niya matitiyak na makakalabas sila agad ng mga guho. Agad pumayag si Mist at nanumpang poprotektahan siya kahit kapalit ang kanyang buhay. Hindi nagtagal ay nakasalubong nila ang isang nakakatakot na halimaw na halaman na may gintong mga mata at mabilis itong pinatay ni Mist gamit ang kanyang kasanayan sa espada. Pinalakpakan siya ni Mimo, at pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa mga demonyong may gintong mata. Sumagot siya na ang mga demonyong may gintong mata ay sinasabing nagbibigay ng napakaraming experience points at tumutulong sa mga bayani mula sa ibang mundo na mabilis mag-level up. Idinagdag din niya na ang mga bayani mula sa ibang mundo ay hindi nakakakuha ng experience sa pagpatay ng mga tao, kaya kailangan nilang patuloy na pumatay ng mga demonyo upang mag-level up. Ipinaliwanag din ni Mist na sinasabing isang espesyal na elemento ng mahika na inilabas ng Demon King ang nagiging dahilan kung bakit ang mga normal na nilalang at demonyo ay nagiging mga bersyong may gintong mata na ginagawa silang mas malakas at mas mabangis. Dahil dito napaisip si Mimo tungkol kay Kirei, ang ginintoang bayani, at nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam na maaaring may koneksyon ang kapangyarihan nito sa lahat ng ito. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang resting zone at sinabi ni Mist na nararamdaman niya ang presensya ng isang halimaw sa malapit. Napagtanto ni Mimo na si Piggy yun kaya inilabas niya ang slime at ipinakilala ito kay Mist. Agad silang naging magkaibigan at pagkatapos ay hiniling ni Mimo sa kanya na umidlip muna dahil kailangan niya yun. Nagkatubiliman ay pumayag siya at humiga sa kama. Biglang nagsimulang sumayaw si Piggy sa harap niya. Nawala ang atensyon ni Mist at sinamantala ni Mimo ang pagkakataon para patunugin siya gamit ang kanyang kakayahan. Sa kanyang sorpresa, biglang nagliwanag si Mist at bumalik sa kanyang tunay na anyo na isang elf. Matagal nang may hinala si Mimo, ngunit ngayon ay sigurado na siya na si Mist ay si Ceres, ang prinsesang kabalyero ng banal na kaharian ng Nia. Malayo sa kanila, sa kagubatan kung saan pinatay ni Mimo ang 4 na bandido na humahabol kay Mist, tinitingnan ng pinuno ng Black Dragon Knights ang eksena ng patayan. Naniniwala siyang si Mist mismo ang tumalo sa 4 na makapangyarihang bandido at iniisip niyang magiging masaya siyang makipaglaban sa kanya sa susunod na magkita sila. Kinabukasan, nang magising si Mist, automatikong nag-activate ang kanyang transformation skill na nagpagawa sa kanya na magmukhang isang normal na tao. Nagpanik siya sa pag-aakalang maaaring nakita ni Mimo ang kanyang tunay na anyo, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang natutulog ito sa sahig. Lumapit si Piggy sa kanya at nagsimulang umingit at ginamit yun ni Mimo bilang senyales upang tumigil sa pagpapanggap na natutulog. Pagkatapos noon ay sinimula nila ang kanilang paglalakbay sa loob ng dungeon. Nang maramdaman nilang umuuga at nanginginig ang buong palapag, nagpasya silang tumakas. Biglang may isang higanteng halimaw na bamutas sa pader sa tabi nila at nakilala ito ni Mist bilang ang Skeleton King. Masasabi ni Mimo na ito ang boss monster ng dungeon dahil mas malakas ito kaysa sa anumang demonyong nakalaban nila. Gayunpaman, alam ni Mist na ang mukhang kakaibang buto sa ilalim ng baba nito ang kahinaan nito at kung mababasag nila yun ay mananalo sila. Naniniwala si Mist na walang laban ang mga normal na mersenaryo laban sa Skeleton King, ngunit kung magtutulungan sila ay maaaring magtagumpay. Tila itinuring ng Skeleton King na mas malaking banta si Mist kaysa kay Mimo at wala itong problema roon. Biglang nagsimulang i-activate ni Mist ang kanyang kapangyarihan at sinabi kay Mimo na kailangan niyang gamitin ito upang talunin ang boss monster, ngunit kailangan din niyang ilihim ito sa mundo. Hiniling niya kay Mimo na itago ang kanyang sikreto habang lumilitaw ang isang espesyal na baluti sa kanyang katawan. Nagsimulang mag-charge ng energy blast ang Skeleton King at sinabi ni Mist kay Mimo na kung sakaling hindi niya ito matalo ay dapat siyang tumakas agad. Ngunit kumilos si Mimo bago pa siya makagalaw at panaralisa ang boss monster gamit ang kanyang skill.
Nalito si Mist, ngunit nang mag-cast si Mimo ng poison spell sa demonyo ay bigla niyang napagtanto na siya ang lalaking nakilala niya sa kagubatan. Hindi nagtagal ay namatay ang Skeleton King dahil sa lason at kinuha ni Mimo ang mga butong kailangan upang gumawa ng strength and potion. Tumingin siya kay Mist at napagtanto niyang puno ng tanong ang isip nito kaya nangako siyang sasagutin ang mga yon kapag nakabalik na sila sa ibabaw. Habang naglalakad pabalik, biglang inalerto ni Piggy si Mimo tungkol sa isang bagay sa loob ng katawan ng Skeleton King. Sinimulan niya itong hanapin at nakakita ng maliit na bundle sa loob ng dibdib ng demonyo. Nang hawakan niya ito ay bigla itong nagliwanag at may kakaibang simbolo na lumitaw dito. Nang buksan niya ang bundle ay nakakita siya ng kakaibang itlog, ngunit mukhang gustong-gusto yun ni Piggy kaya nagpasya siyang dalhin ito. Malayo sa kanila, ang mga kaklase ni Mimo ay pumasok na rin sa kanilang unang dungeon. May ilang estudyanteng tumakbo habang hinahabol sila ng mga Skeleton Knight habang ang isang babae ay nakaupo sa sahig at umiyak dahil sa naputol niyang braso. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang kaibigan ngunit inatake sila ng mga halimaw. Kahit paano ay nakatakas ang lahat at siya ay tumayo sa harap ng mga halimaw na determinadong pigilan ang mga ito. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang bagay ay inatake ni Shu at Kiri ang mga halimaw at tinalo ang mga ito sa isang iglap. Gayunpaman, ginamit ni Kiri ang kanyang atake nang walang pakialam sa kanyang mga kaklase kaya kinailangan silang protektahan ni Siri. Ipinagmamalaki ni Kiri ang kanyang lakas at ibinunyag na level 24 na siya ngayon. Samantala, sa Dungeon City, nakarating sina Mimo at Mist sa ibabaw kung saan ipinakita ni Mist ang Dragon Eye Cup sa mga gwardya at agad na nakuha ang atensyon ng lahat dahil ito ang pinakamataas na kayamanan ng dungeon. Tahimik na umalis si Mimo ngunit sinundan siya ni Mist at sinabi na kukunin niya ang kanyang gantimpala mula sa Panginoon kinabukasan sa isang pampublikong seremonya. Tinanong ni Mimo kung malaya siya hanggang noon at nang sumagot siya ng oo ay hiniling niya kay Mist na pumunta sa kanyang silid sa gabi upang mapag-usapan nila ang ilang bagay. Naintindihan niya ito at hinawakan ang kamay ni Mimo habang papaalis na siya upang pasalamatan siya muli para sa tasa. Sa gabi, gumagawa si Mimo ng strength and agent nang kumatok si Mist sa kanyang pintuan. Sinabi ni Mimo na gusto niya siyang kunin bilang escort sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay. Sinabi niyang maayos na ang kalagayan niya dahil sa perang gantimpala mula sa tasa ngunit gusto pa rin niya siyang kunin. Sa totoo lang ay sinusubukan lamang niyang iparamdam sa kanya na may utang siya sa kanya sa pamamagitan ng pagbanggit sa tasa kahit hindi niya gusto ang taktikang yun. Ipinakita ni Mimo ang isang mapa at sinabi na gusto niyang makarating sa Golden Demon Zone sa gitna ng kontinente upang makilala ang Forbidden Witch. Ayon sa kanya, dahil maraming makapangyarihang halimaw doon, kailangan niya ng isang bihasang mandirigma sa kanyang tabi at si Mist lamang ang taong mapagkakatiwalaan niya. Nag-alinlangan si Mist na pumunta sa mapanganib na lugar kaya sinabi ni Mimo na maaari niyang pag-isipan muna yon. Bigla niya itong tinawag sa tunay nitong pangalan na Cyrus at sumagot ito nang hindi nag-iisip. Doon lamang niya napagtanto na naloko siya. Humingi ng paumanhin si Mimo ngunit sinabi niyang ginamit niya ang kanyang skill upang patunugin siya sa dungeon kaya alam niya ang kanyang sikreto. Sinabi niyang kailangan niya siya bilang mahalagang kasama kaya hindi niya ito ibubunyag. Alam niyang ang pinaka nag-aalala kay Mist sa paglalakbay kasama siya ay ang kanyang sikreto. Ngunit na yon ay lantad na yon. Tumigil din si Mist sa pagtatago ng kanyang mga sikreto at sinabi na natatago niya ang kanyang tunay na anyo sa tulong ng mga espiritu ngunit kailangan nilang matulog upang maibalik ang kanilang kapangyarihan at sa panahong yun ay bumabalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo kay Mimo at sinabing nagtitiwala na siya sa kanya. Bilang tugon, sinabi rin ni Mimo ang kanyang tunay na pangalan upang maging patas sila. Pumayag siyang sumama sa kanya bilang escort at binigyan siya ni Mimo ng isa sa mga asul na kristal na nakuha niya sa unang dungeon bilang bayad. Nagulat si Mist nang makita ito dahil ang kristal ay isang bihirang bagay na tinatawag na Blue Dragon Stone na hindi na umiikot sa merkado. Ang isang piraso pa lamang nito ay mas mahalaga kaysa sa gantimpalang nakuha niya mula sa tasa. Tumanggi siyang tanggapin ang napakahalagang bagay at ibinalik ito kay Mimo na nag-isip na masyado siyang mabait para sa sarili niyang kapakanan. Kinuha niya ang bato at muling inihagis ito sa kanya. Sinasabing sa kanya na yun at maaari na lang niya itong itapon kung ayaw niya. Sa huli ay tinanggap niya ito. Sinubukan din niyang ikwento kay Mimo ang kanyang nakaraan at ang mga taong humahabol pa rin sa kanya ngunit sinabi ni Mimo na hindi siya interesado sa kanyang nakaraan dahil bilang kanyang employer ang mahalaga lamang sa kanya ay ang kanyang kakayahan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, nagsimulang magsalita ng masasamang bagay ang mga tao sa loob ng inn tungkol sa kanila. Sinabi ni Mimo kay Mist na huwag silang pansinin at pagkatapos ay tinanong kung ano ang alam niya tungkol sa mga forbidden spell. Sinabi niya na ang Diyosan si Visay ang nagbawal sa ilang sinaunang mahika at ikinategorya ang mga yon bilang forbidden spells. Napaisip si Mimo na kung ipinagbawal yun ng Diyosa ay maaaring mapanganib ang mga spell na yon para sa kanya.
Pinasalamatan niya si Mist sa impormasyon at namula siya dahil yun ang unang pagkakataon na lantaran siyang pinasalamatan ni Mimo. Pagkatapos noon ay umalis si Mist upang kunin ang kanyang gantimpala habang pumunta naman si Mimo sa kagubatan upang palakasin si Piggy gamit ang strength and ang medicine. Sa panig ni Mist, pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa isang party na puno ng mga maharlika at mayayamang lalaki. Lumalalim na ang gabi at hindi pa rin niya natatanggap ang kanyang gantimpala. Biglang tinawag ng Panginoon ang isang kilalang mahikiro na kayang magbasag ng mga ilusyon bilang palabas para sa kanyang mga bisita. Nag-aalala si Mist na baka mabunyag siya at dahil nahuhuli na siya ay nagsimulang maghinala si Mimo na may masamang nangyayari. Samantala, ang kanyang kaklaseng si A ay bumisita sa Diyosan si Visay upang magtanong tungkol sa paggamot sa babaeng nawalan ng kamay. Sinabi ni Vis na pinagaling niya lamang ang babae dahil isa itong B-rank hero. Pagkatapos ay tinanong niya si A kung hindi ba siya sasali sa grupo ni Kiri at sinubukang manipulahin siya na isipin na makasarili kung hindi siya makikipagtulungan sa isa pang S-rank hero. Sa kabila ng manipulasyong yun ay nanindigan siya at sinabing hindi siya maaaring makipagtulungan kay Kiri sa ngayon. Nanumpa siyang tutuperan ang kanyang tungkulin bilang isang S-rank hero sa sarili niyang paraan. Pagkarinig nito ay sinabi ni Bay na isasama niya ang lahat ng estudyanteng hindi nakapasa sa unang pagsubok upang sanayin niya ang mga ito. Nagpanik siya at pinaalalahanan ng Diyosa na may kasunduan sila na ang mga estudyanteng iyon ay hindi gagalawin kung lalaban siya para sa kanila. Ngunit sinabi ng Diyosa na nakatanggap siya ng utos mula sa hari kaya wala siyang magagawa. Sinabi niya kay Ya na kung hindi niya isasama ang mga talunan ay itatapon ang mga ito kaya wala nang ibang pagpipilian si Ya kundi tanggapin ang utos ni Visay. Samantala kay Mimo, iniisip niya kung pinagtaksilan sila ni Mist at tumakas matapos makuha ang gantimpala o may nangyari sa kanya. Mukhang malabong mangyari ang unang posibilidad kaya nagpasya siyang puntahan siya. Sa daan ay narinig niya ang mga taong nagsasabing ang babaeng nakakuha ng tasa ay pala ang hinahanap na elf princess. Sinasabi nilang tumakbo siya papunta sa kagubatan matapos mabunyag ang kanyang lihim. Pero hindi siya nito mililigtas dahil sinusundan siya ng mga Black Dragon Knights. Maya-maya lang, 3 dragon ang lumitaw sa langit at tumungo sa gubat kung saan sinusubukang tumakas ni Mist. Isa sa mga Dragon Knight ang umatake sa kanya at sinubukan muna ni Mist na gamitin ang kanyang spirit magic upang pabagsakin ito sa pamamagitan ng isang aerial slash. Inengkanto niya ang kanyang espada upang talunin ang pangalawa at pangatlong Dragon Knight. Gayunpaman, napagod siya sa pakikipaglaban sa kanila kahit na mababang ranggo lamang silang mga kabalyero. Biglang may isang sibat na lumipad papunta sa kanya at naiharang niya ito. Isang dragon ang sumugod sa kanya ngunit napagtanto ni Mist na isa lamang itong pandiring lang at ang tunay na kalaban ay nasa harap niya kaya agad siyang sumugod at nagbanggaan ang kanilang mga espada ng isang mataas na ranggong kabalyero na nagngangalang Gizon na nagsabi sa kanya na dito na siya mamamatay. Hindi magamit ni Mist ang kanyang spirit armor upang lumaban ng buong lakas dahil sa illusion break ang spell kanina at patuloy siyang itinutulak pabalik ni Gizon habang ibinubunyag nito na nakatanggap siya ng utos mula sa isang tao na patayin siya kagad sa lugar imbes na hulihin siya ng buhay. Gayunpaman, balak muna niyang maglibang sa kanya bago siya patayin. Patuloy niyang itinulak si Mist paatras at nang mawalan siya ng balanse at matamba, sinipa nito ang kanyang espada bago siya sinunggaban. Sa kabutihang palad, dumating si Mimo sa tamang oras at panaralisa si Gizon at ang kanyang dragon. Nakawala si Mist sa kanyang sitwasyon at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya roon. Samantala, nilagyan ni Mimo ng non-lethal poison ang kabalyero. Pagkatapos niyang patulugin si Gizon, kinausap niya si Mist at pinaalalahanan siyang hindi sila maaaring mag-usap tungkol sa mga pribadong bagay kapag may ibang tao sa paligid. Sinabi niya na bumalik siya upang sunduin siya. Ngunit sinabi ni Mist na hindi niya matatanggap ang alok nitong trabaho ngayon dahil hahabulin din siya ng mga Dragon Knights kapag kasama siya. Sinubukan din niyang ibalik sa kanya ang Blue Dragon Stone ngunit nainis si Mimo at ibinato pabalik sa kanya ang isang supot na puno ng mga Dragon Stone. Naguluhan si Mist sa natanggap niya at sinabi ni Mimo na wala siyang mahahanap na mas mahusay na escort kaysa sa kanya at wala rin siyang gana na maghanap pa. Bigla niya itong sinabihan na maghubad. Naisip ni Mist kung tama ba ang narinig niya. Naiinis si Mimo dahil hindi nito naiintindihan ang gusto niya at sinabi niyang nakilala siya ng lahat dahil sa kanyang kasuutan at kailangan niyang magpalit ng ibang damit upang maliga ang mga sumusubaybay sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niya ang tulong nito upang hanapin ang Witch of the Woods dahil kailangan niyang malaman kung ano ang mga ipinagbabawal na spell na ito at baka matunuman pa siyang mas maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay lumapit siya kay Gizon at inalis ang sleep spell bago tinanong kung sino ang impyernong nagutos sa kanya na patayin si Mist.
Tumingala si Gizon sa kanya at nagtataka kung kailan siya mamamatay, ngunit ipinangako ni Mimo na kung sasabihin niya ang katotohanan ay palalayain siya at aalisin ang poison spell. Nagpasya si Gizon na ibunyag ang lihim dahil gustuin niyang makita kung paano mag-rerik ang elf princess dito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakaramdam si Mimo ng panganib at hinayla palayo si Mist habang isang napakalaking espada ang dumurog sa ulo ni Gizon. Agad na lumingon si Mimo at nakita ang tatlong Dragon Riders na pinamumunuan ng isang binatang may pilak na buhok at mapupulang matang nakatitig. Ipinakilala niya ang sarili bilang ang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan na kilala bilang Sivet. Bumaba siya kasama ang tatlo niyang kasama at ipinakilala ang kanilang unit bilang ang 5 Dragon Riders. Dati ring bahagi si Gizon ng kanilang grupo ngunit sobra itong nagsalita kaya kinailangan itong mamatay. Ang isa sa kanila ay mas flamboyant kaysa sa iba at may Karen-style na gupit habang ang isa naman ay gustong mag-cosplay bilang pirata at sinabi kay Sivet na dapat gamitin si Mist na parang bola at ipasa-pasa sa larangan bago patayin dahil ang hari mismo ang nagutos na patayin siya agad. Sinabihan naman ng flamboyant na Karen ang pirata na tumahimik dahil gusto ng hari na magmukhang kasing ganda ng buhay si Mist kahit patay na ang kanyang bangkay. Habang kinikilabutan si Mist sa mga sinasabi ng mga lalaking ito, hinugot niya ang kanyang espada at sinabi na hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Ngunit hindi siya sineryoso ng mga ito. At sinabi ni Sivet na bibigyan niya siya ng pagkakataong makipagduelo laban sa kanya. At kung manalo siya ay iiwan niya siya. Ngunit agad niyang ibinaling ang kanyang mga mata kay Mimo dahil mas interesado siya sa kakaibang dayuhang lalaking ito kaysa sa Elf Princess. Napagtanto ni Mimo na nakabitin sa isang sinulid ang kanyang buhay na yon dahil nararamdaman niya ang kapangyarihan ng lalaking ito na 100 beses na mas malakas kaysa sa Soul Eater na muntik nang tumalo sa kanya. Ngunit ngumiti pa rin siya at tinanong si Sivet kung maaari silang mag-usap. Tinanong ni Sivet ang kanyang pangalan ngunit ibinigay ni Mimo ang kanyang peking pangalan na agad na nakilala ni Sivet kaya lalo itong naging interesado. Ang pirata ay tila mas bobo pa sa bato at nagtanong kung bakit siya interesado sa batang yun. Ngunit sumagot si Sivet na hindi nanginginig ang bata nito sa harap ng Dragon Riders at gusto pa nitong makipag-usap sa pinakamalakas na tao ng sangkatauhan. Napagtanto ni Mimo na kailangan niyang maglaro ng tama kung gusto niyang makaligtas sa pagsubok na ito. Kaya tinanong niya si Sivet kung ang gusto lamang ba nito ay labanan ang pinakamalalakas na kalaban na makikita nito sa mundo upang matugunan ang kanyang uhaw sa laban. Inamin ni Sivet ang katotohanan ngunit sinabi niyang kakaunti lamang ang kalabang kayang magbigay sa kanya ng magandang laban. Ngunit tinanong ni Mimo kung bakit hindi niya labanan ang Diyosa ang si Vis. Sinabi ni Sivet na malakas na ang Diyosa ngunit may kasunduang pangkapayapaan ang kanilang mga kaharian. Gayunpaman, kung magkakaroon man ng digmaan, gusto niyang labanan ang mga bayani na tinawag niya mula sa ibang mundo dahil sinasabing napakalalakas ng mga ito. Ngumiti si Mimo habang si Sivet naman ay nagsawa na kay Mist at sinabi rito na ayaw niyang makipaglaban sa isang mahina tulad niya, kaya ibaba na lang nito ang espada at tanggapin ang kanyang kamatayan. Siyempre tumanggi si Mist na ikinainis ng kabalyerong may puting buhok. Ngunit nagpasya si Mimo na pagandahin ang alok at sinabi na kung gusto ni Sivet ng malakas na kalaban na kayang makipagsabayan sa kanya, dapat siya na lang ang piliin itong kalaban dahil isa siyang bayani mula sa ibang mundo. Nagulat ang lahat nang marinig ito, pati na si Mist na walang ideya tungkol dito. Ngunit tumawa si Sivet at sinabing alam niyang may kakaiba sa kanya. Tinanong niya kung bakit ang isang bayani ay gumagala sa gubat na napakalayo sa kanyang kaharian. Nagpasya si Mimo na sabihin ang totoo dahil alam niyang malalaman ni Sivet kung magsisinungaling siya. Ibinunyag niya na itinuring siya ng Diyosa na ibang klase kumpara sa ibang bayani kaya pinaghiwalay siya at ipinadala sa malayo. Walang kahit kaunting kasinungalingan doon at gaya ng inaasahan, inisip ni Sivet na napakalakas siguro ni Mimo kaya pinayagan siyang gumala mag-isa. Tinanong ni Sivet kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Sumagot si Mimo na gusto niyang ipagpaliban muna ang kanilang laban. Tumawa si Sivet at tinanong kung ano ang makukuha niya kapalit. Sumagot si Mimo na magsasanay siya at magiging mas malakas kaysa kaninuman kahit sa Diyosa mismo at pagkatapos ay babalik siya upang makipaglaban kay Sivet sa isang all-out deathmatch. Tumawa si Sivet na parang baliw at sinabing gusto niyang makita yun balang araw. Sinabi niya kay Mimo na maaari na siyang umalis at kahit ang Dragon Riders ay aalis na rin pagkatapos nilang asikasuhin ang Elf Princess. Nagbago ang mukha ni Mimo at sinabi niyang hindi niya hahayaang may gawin sila kay Mist dahil kailangan niya ito upang tulungan siyang lumakas. Tumawa ulit si Sivet at sinabing papayagan niya yon dahil gusto talaga niyang makalaban siya sa lalong madaling panahon. Sinubukan ng Karen na tumutol ngunit sinabihan siya ni Sivet na manahimik kung gusto niyang mabuhay. Maya-maya ay lumipad na silang lahat habang sinasabi ni Sivet kay Mimo na magpalakas bago maubos ang kanyang pasensya. Mumiti si Mimo at nagpaalam habang hinihintay niyang makarating sila sa eksaktong distansyang gusto niya at agad niyang ginamit ang kanyang paralysis spell sa kanila.
Napagtanto ni Civet na may mali, ngunit huli na ang lahat. Isa-isa nang bumagsak sa lupa ang mga dragon at ang kanilang mga sakay habang tinatawanan sila ni Mimo at sinasabing hindi ito isang heroic na kwento kung saan tinutupad ng mga tao ang kanilang mga salita. Ito ang kanyang madilim na kwento ng paghihiganti laban sa mundo at wala siyang pakialam kung paano niya ito makakamit. Nagpupumigla si Civet sa lupa at galit na tinanong kung ano ang ginawa niya. Hindi na nag-abala si Mimo na sumagot at ginamitan sila ng poison spell na agad pumatay sa kanila. Ngunit patuloy pa ring gumagalaw si Civet kahit tinamaan na ng lason na nagpapaalala kay Mimo sa Soul Eater na siyang nag-iisang halimaw na nakagalaw pa kahit na lason. Ngunit mas malakas si Civet dahil pinulot pa nito ang kanyang sibat upang ihagis kay Mimo, ngunit bumagsak din siya dahil sa pagod. Biglang nagpadala ng alarma para sa backup at dumating ang napakalaking hukbo ng Dragon Riders. Sinubukan ni Civet na magbigay ng utos sa kanila na lumayo at patayin sina Mimo at Mist, ngunit masyadong nagulat ang mga Dragon Riders nang makita ang apat na pinakamalakas kabilang ang kanilang leader na si Civet na nakahandusay sa lupa, patay o naghihingalo. Sinabi ni Mimo kay Mist na tumakas na habang may pagkakataon pa, ngunit sinabi nitong siya ang kanyang bodyguard at mananatili sa kanyang tabi. Ngumiti si Mimo at agad na kumonekta kay Piggy gamit ang kanyang bagong natutunang kakayahan. Maya-maya ay lumabas si Piggy mula sa likod ni Mimo at nagpadala ng maraming tentacles patungo sa mga lumilipad na Dragon Riders na nagpalawak sa saklaw ni Mimo habang ginagamit niya ang kanyang paralysis spell sa kanila. Hindi nagtagal ay parang umuulan ng mga dragon at tao habang bumabagsak sila sa paligid niya. Ngunit nagpasya si Mimo na gagamitin niya ang mga lalaking ito bilang mga lab rat kaya gumamit siya ng iba't ibang spell upang subukan ang mga ito. Ginamit niya ang Berserk spell sa Karen na agad nagalit at nagsimulang sumigaw na parang naghahanap ng manager. Bago naman ginamitan ng Darkness spell ang pirata na tuluyang nabulag at nagpupumilit na makita kung ano ang nangyayari. Pagkatapos niyang matapos ang lahat, iniwan na lamang niya silang mamatay at muli silang pinaralisa para masigurado. Bigla niyang napansin na patay na ang lahat ngunit kahit papaano ay buhay pa rin si Civet na talagang ikinagulat niya. Lumapit siya rito habang hinihingal ito sa huling hininga at tuluyang bumagsak sa sahig na patay na. Pagkatapos nito, naglakad sina Mimo at Mist papasok sa gubat na alam na kahit papaano ay wala nang susunod sa kanila. Ngunit sinabi ni Mist na maaaring nandoon pa rin ang Black Dragon Rider na kilala bilang hero killer na naghahabol sa kanya. Biglang naalala ni Mimo na may napatay siyang taong ganoon. Nalabis na ikinagulat ni Mist habang iniisip kung gaano kalakas ang lalaking ito. Kaya ipinangako niya ang kanyang katapatan sa kanya at nangangako siyang manatili sa kanyang tabi sa anumang uri ng problema habang nangangako naman siya na babawi sa kanya sa parehong paraan. Sa wakas ay sinimula na nila ang kanilang paglalakbay ng magkasama sa mga kagubatan na hindi alam kung anong mga pakikipagsapalaran ang naghihintay sa kanila. Ilang araw ang lumipas nang marating ni Mimo at Mist ang isang bagong bayan na mukhang puno ng buhay habang ang pamilihan ay umaalingaw sa mga usapan, tawanan at mga batang naglalaro sa gabi. Habang tumitingin si Mimo sa iba't ibang tindahan at nagka-interes sa isang kakaibang maskara na naka-display, sinabi sa kanya ng tindero na ang maskarang yon ay replika ng Fly King na isang Demon King noong matagal ng panahon at ipinagtanggol ang lupain ng mga demonyo laban sa isang napakalaking hukbo at nagawang iligtas ang kanyang lahi mula sa pagkalipol. Ngunit kahit na nagawa niya ang lahat ng yon, may ilang mga politiko na nagpatapon sa kanya sa labas ng bansa na sinasabing siya ang ugat ng lahat ng kasamaan. At mula noon ay hindi na muling nakita ang Fly King. Sa huli ay binili ni Mimo ang maskara at dinala ito sa kanyang tulda kung saan sinubukan niya itong isuot habang iniisip kung gaano kahawig ang kanyang kwento sa kwento ng Fly King. Ngunit hindi tulad ng Demon King, tiyak na maghihiganti siya laban sa Diyosa. Kinabukasan ay umalis siya upang tuklasin ang lungsod kasama si Mist na naniniwalang hindi iisipin ang kanilang mga kaaway na naroon sila sa gitna ng lungsod. Ngunit nananatiling maingat si Mimo at tinitiyak na walang sumusunod sa kanila. Bigla niyang napansin ang isang napakalaking lumang gusali at ipinaalam ni Mist sa kanya na ang gusaling yun ay kilala bilang Coliseum kung saan ang mga alipin at mga mercenaryo ay naglalaban-laban sa isa't isa at laban sa mga hayop sa pag-asang makamit ang kaluwalhatian. Ginto o kalayaan. Napagtanto niya na halos pareho ito sa lungsod ng Roma sa kanyang mundo at tinanong kung sino ang kumokontrol sa rehiyong ito. Sinabi ni Mist na ang kaharian ng USA ang namamahala sa buong rehiyong ito at ipinaliwanag kay Mimo na sa kasalukuyan ang Coliseum ay naging parang freak fest. Samantalang noong unang panahon ay maraming mga maharlika at sundalo ang naglalaban-laban upang ipakita ang kanilang lakas at ilang beses ay pinipili ang pinakamahusay upang maging commander ng buong hukbo. Hindi interesado si Mimo sa lahat ng kalukuhang yon at sinabi
sinabi niya sa babae na sumunod sa kanya sa isang magarang maliit na inn. Nagreklamo siya na dapat silang magtipid ng pera at pinayuhan siyang kumuha na lamang ng isang silid sa halip na dalawa. Lumingon si Mimo upang tingnan kung nagdibiro ba siya o hindi, ngunit ang babae ay seryosong-seryoso at sinabing wala siyang problema kung magkatabi silang matulog. Nang gabing yun ay bumaba sila sa tavern upang kumuha ng makakain at napansin ni Mimo na tila kakaibang puno ng mga tao ang lugar. Tahimik niyang pinakinggan ang mga usapan nang magsimulang magchismisan ng ilang lalaki tungkol sa kung paanong patay na raw ang lahat ng Black Dragon Knights matapos silang pumunta upang hanapin ang Elven Princess. At nagsimula pa silang magbiro tungkol sa kanya sa pagsasabing baka nagtatago lang siya sa kusina at gumagawa ng sandwich. Sumang-ayon si Mimo sa mga mapanglait na biro na yun at patuloy na nakinig ng may isang nagsabi na ang grupo ng mga salamangkero na tinatawag ang kanilang sarili na Ashinto ang nagsasabing sila ang pumatay sa lahat ng Dragon Knights, habang ang iba namang lalaki ay naniniwalang baka pati si Mist ay napatay na rin nila nang hindi nila alam na nakaupo siya mismo sa harap nila. Sinabi ni Mist kay Mimo na ang Ashinto ay usap-usapan sa buong bayan kamakailan dahil sila ay mga madidilim na salamangkero na tila sumasamba sa isang masamang isinumpang Diyos. Habang ikinukwento niya ito, bumukas ang pinto at pumasok sa tavern ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng hood na nagsasabing sila ang mga sorcerer ng Ashinto. Naglakad sila sa gitna ng mga tao at pinaalis ang ilang tao sa isang mesa bago umupo at humingi ng alak. Napagtanto ni Mimo na ang mga hanggal na ito ay hindi naman mukhang nakakatakot o mapanganib, ngunit dahil misteryosong namatay ang Dragon Knights sa paningin ng kaharian ay maaari nilang ipagmalaki na gumana ang kanilang mga sumpa. Biglang narinig ni Mimo ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa posibilidad na ang pagkamatay ng mga Dragon Knight ay gawa ng Forbidden Witch at sinabi pa ng isa na may nakakita raw sa kanya sa malapit. Agad na lumapit si Mimo sa kanila at umorder ng maraming beer at pagkain kapalit ng impormasyon. Masaya namang pumayag ang mga lalaki at sinabi na ang Forbidden Witch ay isang dark elf na hindi nakita sa loob ng nakaraang 10 taon. Ngunit kamakailan ay may nagsabing nakita siyang lumalaban sa mga hukay ng Colosseum bilang isang blood fighter. Tinanong niya kung saan niya mahahanap ang babaeng halimaw na yun at sinabi ng mga lalaki na kailangan niyang makapasok sa Colosseum. At para magawa yun ay kailangan niya ang pahintulot ng duke. Biglang bumukas ang pinto at pumasok sa tavern ang isang babaeng cheetah at agad na ngumiti ang mga lalaki na nagsasabing sinwerte si Mimo dahil ito ang Beast Woman na kanilang tinutukoy. Kaagad na lumapit si Mimo sa Beast Girl at inalok siya ng inumin at pagkain. Ipinakilala ng cheetah ang sarili bilang si Eve at agad niyang tinanong kung ano ang kailangan ni Mimo. Dumiretso na siya sa punto at tinanong kung nakita na ba niya ang Forbidden Witch. Nadismaya si Mimo nang sabihin ni Eve na chismis lamang yun na sinimula ng isang tao. Totoo na minsan siyang pumasok sa Golden Forest kung saan umano nakatira ang mangkukulam, ngunit hindi niya ito kailanman nakilala. Tinanong niya kung bakit nais niyang malaman ang tungkol sa mangkukulam at nagsinungaling si Mimo na isa siyang scholar na gustong gumawa ng biopic tungkol sa kanya. Ngunit binalaan lamang siya ni Eve na huwag lumapit sa kagubatan dahil hindi siya tatagal kahit isang araw doon. Pagkatapos ay umalis si Eve sa tavern at maya-maya ay umalis na rin sina Mimo at Mist. Kumpiyansang sinabi ni Mist na nagsisinungaling ang Beast Woman at ganoon din ang iniisip ni Mimo kaya nagpasya siyang imbestigahan pa ito kinabukasan. Bumalik sila sa kanilang inn para sa gabi kung saan naalala ni Mimo na nakalimutan niyang pakainin ang kanyang slime at natakot siyang baka kasuhan siya ng PETA. Nagsimula silang kumain ng ilang lumang cheese sandwiches na nasa magic bag ni Mimo na talagang nagustuhan ni Miss. Nagtaka si Mimo kung paano pa sila makakakuha ng karagdagang impormasyon mula kay Eve at sinabi ni Mist na ang tanging bagay na pinapahalagahan ng mga blood fighter ay pera dahil sa pamamagitan nito ay mabibili nila ang kanilang kalayaan mula sa kanilang mga amo. Ngunit para magawa yun ay kailangan nila ng napakalaking halaga ng pera. Nagpasya si Mimo na alamin pa ang tungkol kay Eve. Kinabukasan habang nagpasya si Mist na magsunog ng kaunting calories upang mapanatili ang kanyang hourglass na katawan, sinuot niya ang kanyang baluti na halos bukas ang lahat ng kanyang mahalagang bahagi ng katawan. Nagsimula siyang magsanay ng kanyang swordsmanship habang pinapanood siya ni Mimo nang may paghanga at napagtanto niyang kayang gumawa ng sandwich ng babaeng ito at hiwain ito gamit ang espada na isa pang bonus. Humanga siya sa kanya at tinanong kung maaari ba siyang turuan ng ilang pamunahing galaw at pumayag siya. Sinabi niya kay Mimo na umatake ng buong lakas, ngunit nagtaka si Mimo kung kakayanin ba ng isang mahina na babae ang kanyang lakas. Sinabi ni Mist na huwag mag-alala dahil dati siyang instructor ng mga Holy Knights bago si SIL. Inatake siya ni Mimo ng buong lakas, ngunit mabilis siyang umiwas at ikinandado ang dalawang braso ni Mimo sa likuran nito kaya agad siyang sumuko at binitawan siya ni Miss.
Nang sila ay parehong pawisan na, napagtanto ni Miss na dapat ang babae ang maglaban ng mga damit kaya agad siyang bumaba upang linisin ang kanilang mga damit ngunit kakaiba niyang inaamoy ang balabal ni Mimo hanggang sa dumating si Mimo mula sa likuran. Agad niyang itinago ang ginagawa at sinabi kay Mimo na sanay siyang maglaba ng mga damit. Maya-maya ay natulog si Miss habang si Mimo naman ay naupo at nagbasa ng kanyang aklat ng dark magic ngunit tulad ng isang taong may dyslexia ay wala siyang maintindihan. Napagtanto niya na ginagawa ni Miss ang lahat ng makakaya niya upang hindi maging pabigat kaya nagpasya siyang pasalamatan siya kinabukasan. Bago pa siya makatulog ay nagising si Miss habang sinasabi ni Mimo na hindi siya makatulog. Agad na kinuha ni Miss ang kanyang bag ng mga halamang gamot at naglabas ng 3 uri ng halamang may iba't ibang epekto sa tao. Sinabi niyang ang unang halamang gamot ay makakapagpahimbing at makakapagpahinga sa iyo habang ang pangalawa ay nagbibigay ng lakas. Nagtaka si Mimo kung talagang gumagana ito ngunit nagpasya siyang subukan. Kumuha siya ng ilang tasa at naglagay ng soup cubes bago buhusan ng mainit na tubig. Pagkatapos ay kumuha si Miss ng isang maliit na bote at nagsimulang ibuhos ang halamang gamot sa tasa ngunit kalaunan ay napagtanto niyang nagkamali siya at ang nailagay niya ay ang pampalakas na potion sa halip na ang pampatulog na potion sa tsaa. Napagtanto ni Mimo na maaaring maging mahirap ang sitwasyon dahil nasa iisang silid lamang sila at walang ibang tao ngunit pinaalalahanan niya ang sarili sa kanyang layunin na maghiganti laban sa Diyos ang CVC kaya ibinalik niya ang kanyang isip sa pagiging nakatuon. Yumuko si Miss dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang hari ng lahat ng incels. Kinabukasan ay bumalik silang dalawa sa lungsod upang mang-alap pa ng impormasyon at bumalik si Miss na may dalang sariwang chismis. Sinabi niya kay Mimo na si Eve ay dinala rito bilang isang alipin 3 taon na ang nakalipas at ipinakita niya ang kanyang tunay na potensyal sa kanyang unang laban pa lamang. Mula noon ay nanatili siyang walang talo sa arena at bukas na ang kanyang huling laban bilang isang alipin. Mukhang nag-alala si Mimo dahil nangangahulugan yun na mayroon na siyang sapat na pera kaya hindi na siya maaaring bilhin. Ngunit sinabi ni Miss na may iba pang bahagi ang kwento dahil ayon sa balita ay 2 taon na ang nakalipas nang kumita na si Eve ng sapat na pera upang bilhin ang kanyang kalayaan ngunit nanatili siya dahil may isang batang alipin na gustuin niyang tabyusin ang kalayaan. Sinabi rin niya na karamihan sa pinakamalalakas na blood fighter ay namatay sa kanilang huling laban at pinaghihinalaan niyang ayaw ng matandang duke na makuha ng mga mandirigmang ito ang kanilang kalayaan kaya dinadaya niya ang mga laban-laban sa kanila at pinapatay sila ng walang awa. Naisip ni Mimo kung alam ba ni Eve na ang kanyang huling laban ay maaaring kumuha ng kanyang buhay at ng lahat ng kanyang pinapangarap habang si Eve naman ay hinahasa ang kanyang talam upang maghanda sa labanan. Tinanong ni Miss si Mimo kung may posibilidad pa bang mabuhay si Eve ngunit naniniwala si Mimo na hindi siya pababayaan ng duke na mabuhay at tiyak na susubukan siyang patayin sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang bagong mandirigma na siyang magiging bagong paborito ng lahat. Nagulat si Miss dito at tinanong kung ano ang gagawin nila bukas ngunit sumagot si Mimo na hindi na nila kailangang maghintay hanggang bukas dahil gagawin na nila ang kanilang hakbang ngayong araw mismo. Makalipas ang gabi, natunto ni Mimo si Eve sa isang madilim na eskinita at hinarang ang kanyang daraanan. Mukhang naguguluhan siya at tinanong kung ano ang gusto niya dahil sinabi na niya sa kanya na hindi pa niya nakikita ang mangkukulam. Kaagad sinabi ni Mimo sa kanya na alam niyang kasinungalingan yun. Ngunit sinubukan ni M na ipagtanggol na hindi yun totoo. Nagpasya si M na makisali at sinabi na alam nila na siya ay nagsisinungaling. At sinabi ni Mimo na tigilan na ang kalokohan at magsabi na ng totoo. Kaagad na kumuha si Eve ng depensibong posisyon at hinawakan ang kanyang espada. Ngunit sinabi ni Mimo na mag-relax lamang siya dahil nais lang nilang tulungan siya. Pinanatili ni Eve ang kanyang kamay sa espada habang sinasabi ni Mimo na plano ng duke na patayin siya sa laban bukas, na magiging malaking problema para sa kanila dahil gusto niyang malaman ang lokasyon ng mangkukulam. Tinanong niya si Eve kung dapat nilang dukutin ang batang babae na itinatago niya at dalhin siya palabas ng lungsod ng alipin na yung gabi. Nagalit si Eve at sinabi na puputulin niya ang kamay nila kung manggahas silang humipo sa batang babae. Ngunit sinabihan siya ni Mimo na huwag mag-alala dahil wala silang masamang intensyon. Sumali si M at sinabi na alam nila na nakikipaglaban siya nitong nakaraang 2 taon para lamang sa maliit na batang babae na si Liz. Napagtanto ni Eve na talagang alam nila ang lahat tungkol sa kanya kaya medyo huminahon siya. Ngunit sinabi na hindi niya kayang iwasan ang laban bukas at kailangan niyang lumahok. Tinanong ni Mimo kung dapat nilang dalhin si Liz sa ligtas na lugar. Ngunit sumagot si Eve na kung hindi sila susunod sa mga patakaran ng lungsod at susubukang tumakas, magkakaroon ng mga bounty sa kanilang ulo at hahanapin sila ng mga sundalo at mamamatay tao habang buhay. Sinabi niya na baka nakatakas siya kung nag-iisa, ngunit dahil kasama si Liz, hindi siya pwedeng magkamali.
Muling sinabi ni Mimo na maaari niyang dalhin si Liz sa ligtas na lugar sa Golden Zone kung saan nakatira ang mangkukulam dahil walang sino man ang manggas pumasok doon. Ngunit sumagot si Eve na kahit siya mismo ay hindi makakapasok sa zone dahil napakadelikado nito. Gayunpaman, nangako si Mimo na anuman ang mangyari, sisiguraduhin niyang ligtas si Liz hanggat maaari. Pinag-isipan ni Eve ang opsyon na ito at tumingin kay Mist na agad niyang napagtanto na may karanasan sa martial arts. Tinanong niya si Mimo kung ano ang kaya niyang gawin. Sinubukan ni Mimo na paliitin ang sarili at sinabi na kaya niyang talunin ang Skeleton King ng madali. Mumiti si Eve at sinabi na ang Skeleton King ay malakas na kalaban, ngunit wala ito sa tindi ng makikita niya sa Golden Zone. Sinabi ni Mimo na siya ang nakatalo sa Black Dragon Knights, ngunit hindi ito pinansin ni Eve at pinatawa na lang siya. Sinasabing ang isang mahina tulad niya ay hindi kayang harapin kahit ang pinakamahina sa Dragon Knights. Agad na itinaas ni Mimo ang kanyang braso at bago pa makuha ni Eve ang kanyang espada, ginamit niya ang kanyang kakayahang paralyze na tuluyang pinatigil ang katawan ni Eve habang siya ay nagpupumiglas. Sinabi ni Mimo na huminahon siya dahil habang mas nagpupumiglas siya, mas maraming HP ang mawawala sa kanya. Sinabi niya na gamit ang kakayahang ito, nagawa niyang talunin ang bayani ng sangkatauhan ng mag-isa. Lumapit si Mist at inalis ang kanyang kapa bago ibunyag na siya ang Elf Princess na hinahabol ng Dragon Knights. At sinabi na nakita niya ang laban sa sariling mga mata. Dito, pinalaya ni Mimo si Eve mula sa spell ng paralysis at napaniwala siya sa kakayahan niya. Ngunit sinabi niya na kahit pagkatapos nito, hindi niya tatanggapin ang kanilang tulong at susunod sa legal na paraan ng panalo sa kanyang huling laban bukas para palayain si Liz mula sa pagkaalipin dahil mas nagtitiwala siya sa sariling lakas kaysa sa sinumang kakilala lang niya. Tinanong ni Mimo kung sa tingin niya ay papayagan siya ng Duke ng ganoon kadali dahil narinig niya na ang Duke ay isang malaking problemang tao. Ngunit sinabi ni Eve na kahit na hindi etikal ang Duke, naniniwala siya na tao pa rin ito at hindi magiging ganun kalupit na talikuran ang sariling salita. Kaya't magtitiwala siya sa kanyang kakayahan para talunin ang kalaban bukas at magsimula ng bagong buhay. Umalis si Mimo at sinabi kay Eve na kung magbabago ang isip niya, maghihintay sila sa harap na gate ng lungsod hanggang madaling araw. Pagbalik nila sa lungsod, napansin nila ang isang malaking tao na nagtipon sa paligid ng mga dark mages na nagsabing ang isang lalaki mula sa bahay na ito ay pinatay ang kanilang Diyos. Kaya sila ay naghatol at pinutol ang kanyang lalamunan. Hindi sila pinansin at nagpatuloy sa kanilang daraanan. Pagdating ng gabi, narinig nila ang mga tinig ng mga dark mages na nananakot sa isang mahirap na batang babae nang walang dahilan. Sinubukan nilang isama siya sa kanilang kulto, ngunit tumanggi siya kaya nabigyan siya ng isang malakas na palo sa mukha. Nagalit si Mist at sinubukang kunin ang kanyang espada, ngunit hinarang siya ni Mimo at ginamit ang kanyang berserk spell sa isa sa kanila na naging mabangis, sumusuntok sa sinumang malapit na nagbigay ng oras sa batang babae para makatakas. Pagkatapos, ginamit ni Mimo ang berserk spell sa iba pa at nagsimula silang mag-away habang umalis siya kasama si Mist. Bandang hating gabi, muling naglakbay sina Mimo at Mist patungo sa harap na gate. Tinanong ni Mist kung talagang naniniwala si Mimo na hihingi ng tulong si Eve. Sinabi ni Mimo na sigurado siya dahil ang Duke ay isang tunay na salbaha at kung pipiliin ni Eve ang legal na paraan, talagang mahihirapan siya. Habang nag-iisip si Eve tungkol bukas at kung tutuparan ng Duke ang kanyang salita, nagpasya siyang tanungin mismo ang Duke kung patuloy pa rin ang kanilang kasunduan tungkol sa pagpapalaya kay Liz. Ngunit bago siya makapasok sa silid, narinig niya ang isang sundalo na nakikipag-usap sa Duke tungkol sa laban bukas. Tinanong kung may pagbabago sa plano, ngunit sinabi ng Duke na walang pagbabago at mamamatay si Eve bukas. Namangha si Eve habang sinabi ng Duke na bibigyan siya ng lason na magpapamanhid sa kanyang pandama. Tumawa ang sundalo habang sinasabing napilitan ng Duke na gumastos ng maraming pera sa shrine na itinayo para sa kanya dahil mahal siya ng madla, ngunit itinuturing siyang subhuman na nilalang na hindi dapat nabubuhay. Hindi makapaniwala si Eve sa kanyang narinig. Tinanong ng sundalo kung ano ang mangyayari sa maliit na batang babae at sinabi ng Duke na palalakihin siya bilang perpektong asawa o ibebenta para sa malaking pera. Lahat ay nagtawanan habang ngumiti si Eve ng ngipin. Bumalik siya sa kanyang selda, kumuha ng kapa at naglakad patungo sa harap na gate kung saan nahanap niya sina Mimo at Mist na naghihintay. Nagunat si Mimo na makita siya ng ganoon aga, ngunit sinabi ni Eve na tunay na hayop ang Duke at hindi mapagkakatiwalaan kaya tatanggapin niya ang alok ni Mimo at tatakas. Sinabi ni Mimo na may ilang kondisyon at pumayag si Eve. Sinasabing ipapakita niya ang lokasyon ng mangkukulam at papasok sa Golden Demon Zone kasama nila. Naitakda ang kasunduan at naghanda si Mimo na dukutin ang maliit na batang babae. Samantala
Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, nagtratrabaho ang Dark Elf sa isang tavern, naglilinis ng mga mesa habang sumisigaw ang matabang may-ari na bilisin ang kamay niya. Ginawa ng mahirap na batang babae ang lahat ng makakaya niya, ngunit walang utak ang may-ari kaya sinipa at pinukul niya si Liz nang walang dahilan hanggang mahulog sa sahig ang bata. Sinubukan ni Liz pigilan ang luha at manatiling matatag. Naaalala kung gaano kalakas si Eve at kumukuha ng aliw sa isip na yon. Biglang pumasok si Eve, galit sa matabang may-ari, at hinaila ang kanyang espada. Ang mataba ay agad bumagsak sa sahig at nakikiusap para sa kanyang buhay. Sinasabing hindi niya intensyon na saktan si Liz, kundi utos lang ng duke na disiplinahin siya ng mahigpit. Sinabi ni Eve na aalis siya kasama si Liz at kung gusto ng mataba na mabuhay, sasabihin niya sa lahat na dinukot ni Eve si Liz. Umiyak ang mataba at pumayag. Pumasok si Mimo sa tavern, suot ang kanyang maskara at sinabi kay Eve na magpatuloy, gusto lang niyang tingnan ang isang bagay. Pagkatapos nilang umalis, lumapit siya sa mataba at sinabing nakikita niya ang lahat ng pagkukunwari at hindi niya ito palalampasin dahil alam niya ang naramdaman ng inaabuso. Sinubukan ng babae naman loko, ngunit ginamit ni Mimo ang paralyze at lason na unti-unting nagpapasidhi sa kanyang anyo habang siya ay namamatay. Kinuha ni Mimo ang kutsilyo at inayos ang eksena para magmukhang pagnanakaw bago umalis sa tavern. At tumakas sa imburnal, naglakbay sila sa ilalim ng lupa habang ipinakilala ni Liz ang sarili at nakikiusap na makasama sila dahil gusto niyang manatili kasama si Eve. Sinabi ni Mimo na mapanganib ang daraanan, ngunit sagot ni Eve na magiging maayos siya basta kasama si Eve kaya pumayag si Mimo. Kinuha niya ang slime mula sa kanyang likod at ipinakilala sa kanila bago lumabas sa imburnal. Pagpasok nila sa kagubatan, naglakad sila. Lumapit si Eve kay Mimo at sinabi na lubos niyang pinagkakatiwalaan siya at handang ilagay ang kanyang buhay sa linya para sa kanya. Tinanong ni Mimo kung saan nagmula ang biglaang tiwala at sinabi niya na pwede sanang gumamit si Mimo ng ibang paraan para kunin ang impormasyon at pwede rin siyang bantang dukutin si Liz. Ngunit pinili niyang maging tapat tungkol sa kanyang motibo. Tinanong niya kung bakit nais niya talagang makipagkita sa mangkukulam at sinabi ni Mimo na may sinaunang teksto siya na naniniwala siyang kayang bigyang kahulugan ng mangkukulam. Pero tumanggi si Mimo, sinasabing basta't hindi sila inaatake ng bruha. Wala siyang balak na saktan siya. Hindi naglaon, nagsimula silang sumakay sa kabayo kung saan sinabi ni Mimo kay Mist na tiyak na may koneksyon si Eve sa bruha at narinig din niya na ang bruha ay isang madilim na elf katulad ni Liz na maaaring maging kapaki-pakinabang dahil maaari silang patunayan niya. Bigla niyang napansin ang maraming ilaw mula sa kaharian at naisip na may nagtaas na alarma. Naniniwala si Eve na may nakakita sa kanya at sinasabing siya ang haharang habang ang iba ay tatakas. Ngunit tumanggi si Mimo, sinasabing sama-sama silang tatindig. Una niyang dinistract ang kalahati ng hukbo sa pamamagitan ng pagpapasunod sa ilang kabayo habang nagtatago sila sa mga palumpong para sa isang sorpresang atake. Sinabi niya kay Eve na umatras kasama si Liz. Para sa planong ito, kailangan niya si Mist sa unahan. Nang maayos na ang lahat, kinuha niya ang kanyang maskara at isinusuot ito, handa para sa huling labanan laban sa mga puwersa ng duke. Agad na naunawaan ng leader ng Ashino Dark Mages na papunta sila sa isang bitag at huminto. Sinasabing tiyak na nagtatago ang mga kalaban sa loob ng gubat. Napansin niya si Mist na nagtatago sa likod ng isang puno at tinawag siya. Sinasabing nakikita niya ang kanilang mga panlilinlang. Ipinakita ni Mist ang kanyang sarili suot ang maskara ng Fly King na tila na aliwang hanggal na leader na natatawa habang tinuturo ng kanyang mga kasama ang kanilang mga pana sa kanya. Sinabi niya na ibigay niya ang batang leopardo pati ang madilim na elf kung gusto nilang ligtas at ipinangako na hindi niya sasaktan ang kanilang buhay kung susundin ni Mist ang kanyang utos. Sa katunayan, inalok niya pa na sumali sa grupo ng Ashino dahil mukhang bihasa si Mist na mandirigma. Tinanong ni Mist kung ano ang gagawin ng leader kung tatanggihan niya ang alok at agad na nagsimula ang leader na ikwento kung paano napabagsak ng kanyang grupo ng Dark Mages ang Dragon Knights kasama ang pinakamalakas na knight ng sangkatauhan. Sinasabi niya na isang sumpa lang ang sapat para pabagsakin sila. Pagkatapos ay naging parang mga insekto na lang na kanyang pinukpok ng madali. Alam naman ni Mist na kasinungalingan ito dahil si Mimo ang pumatay sa Dragon Knights gamit ang kanyang matatalinong estratehiya, ngunit nagpa siya siyang makisabay sa kwento dahil ang buong grupo ng Ashino ay tila may iisang utak lang. Ipinakita niya ang kanyang espada at hiniling sa leader na mangako na hindi sasaktan si Eve o ang madilim na elf. At pumayag ang leader. Pinangunahan niya ang leader na sundan siya patungo sa gubat. Ngunit napansin ng leader na may mali at pinatigil ang kanyang mga kasama. Tumawa siya kay Mist at tinanong kung talagang balak niyang isuko ang mga babae. Sinasabing mas madaling ilabas ang mga ito kaysa sundin sa gubat. Napagtanto ni Mist na tama ang hula ng leader, kaya inutusan ng leader ang mga mages na manatiling distansya at maghanda sa labanan. Pinanatili ni Mist ang kanyang kalmado at tinanong kung patayin ba siya gamit ang kanilang espesyal na sumpang hanggal na hindi naman umiiral.
Mumiti ang leader habang pinatutok ng grupo ang kanilang mga pana kay Miss. Sinabi ng leader na ang bawat isa sa kanilang grupo ay dating miyembro ng Assassin's Guild na nawasak ng mga bayani. Ngunit may ilang nakaligtas kaya alam nila ang lahat ng nakamamatay na lason. Sinabi ni Miss na sandata ng babae ang lason, ngunit tinawag siya ng leader na sexist dahil ang kasarian ay social construct lamang at ipinahayag niyang siya ay isang helicopter. Ibinunyag din ng hanggal na leader na hindi nila pinatay ang Dragon Knights kundi natagpuan lamang patay sa lupa kaya gaya ni Usama, inangkin nila ang kredito. Ang sinumang sumubok tumawag sa kanilang kasinungalingan ay pinatay ng matinding lason na walang bakas. Kaya naniwala ang mga tao na maaaring totoong may sumpa. Tinanong ni Mist kung bakit nila ginagawa ito at simpleng sumagot ang leader na pagod sila sa kanilang 9-to-5 na trabaho at gusto ng saya kaya napagpasyahan nilang pabagsakin ang gobyerno at sakupin ang bansa. Dahil sa kaalaman nila sa assassination, pwede nilang patayin ang kahit sino at sabihing may sumpa na pinaniniwalaan ng mga tao. Tinanong din niya kung nasaan ang iba pang miyembro ng koponan ni Mist. Mahirap paniwalaan na isang mahina at pangkaraniwang babae ang haharap sa kanila ng mag-isa. Sinabi ni M na malakas siya at nag-iisa siya dahil siya ang nawawalang prinsesa ng Elven na hinahabol ng Dragon Knights. Nagulat ang leader at tinanong kung siya ang pumatay sa Dragon Knights. Ito ay magandang pagkakataon para takutin ang mga Dark Mages, ngunit nagkamali sa pagsagot si Miss. Agad na sinabing hindi kayang talunin ng isang babaeng room temperature ang Dragon Knights at hindi siya naniniwala na mas malakas siya kaysa sa kanila. Tinawag niya ang isang Baldy, sinasabing siya ang kalaban ni Eve bukas at ang kanyang kapatid ay kasama rin sa kupunan, nakatuon ang crossbow sa kanya. Ipinahayag din niya na ang isa pang kapatid na si Fam ang naghahabol sa kanya sa gubat ngunit misteryosong namatay kaya gusto ng Baldy ng paghihiganti. Hindi alam ni Mist kung paano harapin ito. Pinalilibutan siya ng leader at mga kasama, iniutos na sumugo kung gusto niyang mabuhay. Kung makalma si Mist sa tuhod, umaasang makakahanap si Mimo ng paraan. Hindi siya nabigo, naghagis siya ng flashbang sa mga kaaway, ginamit ang slime bilang extension ng sarili, umupo sa ultimate game setup at nag-cast ng paralyze spell sa lahat. Nagulat ang mga Dark Mages habang lumalakad siya palabas ng gubat, sinasabing hindi na kailangan ni Mist mag-alala. Hindi makapaniwala ang leader. Tinawag si Nemo na nagpadala ng grupo sa gubat para tiyakin walang ambush. Ngunit sinabi ni Mimo na naasikaso na niya ang lahat ng 15. Nag-cast din siya ng Gibber spell, pinapurple ang kanilang mga mukha, sabay pagdumi at pagsusuka. Sinabi ni Mimo na siya ang mastermind, sinadyang lumikha ng sitwasyon para isipin nilang may mga bitag sa gubat na magpapaniwala sa leader na mas matalino siya. Ngunit dumating na rin ang iba pang tropa. Sinabi niya kay M na ibalik si Liz sa gubat at magtago, habang siya at si Eve ang haharap sa mga umaatake. Dumating ang buong batalyon at agad na sumugod kay Eve. Ngunit napasok nila ang sakop ng mga sumpa ni Mimo. Nag-cast siya ng paralyze at poison spell sa mga ito. Mula sa kabilang direksyon, sumugod ang Duke. Nanunumpa na ipapakita ang balat ni Eve sa pader at itatayo ang kanyang ulo sa spy. Sinubukan ni Mimo ang paralyze spell, ngunit naabot na niya ang daily limit. Kailangan ng premium plan para higit pa. Sinubukan ng crony ni Duke na atakihin siya, ngunit agad siyang gumamit ng darkness spell na naging bulag siya at nagbigay kay Eve ng pagkakataong putulin ang ulo nito sa isang hiwa. Ginamit ni Eve ang kanyang espada sa lahat ng knights sa paligid na natakot ang natitirang tropa at tumakas. Sinabi ni Mimo na huwag hayaang makatakas si sinuman. Agad na kinuha ni Eve ang isang sibat at hinagi sa isang kaaway na nagpapakita ng kanyang lakas. Nagpatuloy si Mimo sa pagcast ng mga sumpa sa mga kaaway na parang namimigay ng Halloween candy. Sinubukan ng isa na atakihin siya, ngunit pinutektahan ni Mist gamit ang palaso, iniligtas ang buhay ni Mimo. Naging desperado ang Duke, pinatay ang sariling sundalo upang walang makatakas. Pumasok sa eksena si Mimo at Mist. Hanggang natira lang ang Duke. Akala ng Duke na nasa TV show siya. Sinabi sa Mimo na muling maglalaban sila balang araw, ngunit hindi pumayag si Mimo at ginamit ang paralyze spell. Agad tinapos ni Eve ang Duke, habang sinimula ni Mimo ang pagyayelo at pagdurog sa mga katawan ng Ash Inu Group upang hindi na sila matagpuan. Inisip ng lahat na ang Ash Inu Group ang pumatay sa Duke at kanyang mga tauhan. Pagkatapos, nagtungo sila sa isang kuweba para magpahinga. Binigyan ni Mimo si Mist ng ear job bago siya tunugin sa kanyang hindi masyadong makatas na hita. Kinabukasan, binigyan niya si Liz ng bagong damit at nagpatuloy sila sa paglalakbay patungo sa Demon Zone. Nang magsimula ng lumubog ang araw, nakarating sila sa Enchanted Forest kung saan napansin ni Mimo ang isang malaking puno na walang dahon sa gitna. Sinabi ni Eve na kilala ito bilang Corrupted Tree na dati ay may mahika. Ipinakita niya ang map hack. Sinasabing sila ang Green Dot at kailangan nilang pumunta sa Red Dot. Noong gabi, nagkampo sila sa paligid ng apoy.
Si Mimo ay hindi mapakali, naglalakad sa gilid ng bangin na pagtanto na kasing galit niya pa rin siya sa Diyos sa Visay tulad ng unang beses na ipinadala siya ng baliw na babaeng iyon pabalik sa mga piitan. Alam niya na ang Demon Zone ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa buong mundo, ngunit nangangahulugan din iyon na makakakuha siya ng maraming karanasan mula rito. Maaaring hindi siya magiging kasing lakas ng mga S-ranked o O-ranked na bayani, ngunit tiyak na mababawasan niya ang agwat ng lakas sa pagitan nila. Sa puntong yun, nagpapasya siyang sa susunod na umaga ay ipagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay sa kagubatan at patuloy na papatayin ang kahit anong makasalubong niya upang makapag-farm ng XP ng mabilis at marami. Kaya pagdating ng muli niyang pagkikita sa Diyosa, handa na siyang hampasin ito ng may buong kumpiyansa at tapusin ang laban. Kinabukasan ng umaga, lahat sila ay naghahanda upang pasukin ang kailaliman ng mapanganib na kagubatan. Ngunit bago pumasok ay kumuha sila ng inspirasyon mula sa mga Chinese sweatshop at iniabot lahat ng kanilang bagahe sa batang Dark Elf. Sinasabi ni Mimo na sa ganitong paraan ay magkakaroon sila ng pinakamahusay na tsansa ng kaligtasan, kaya sinunod nila siya at pumasok sa kagubatan. Biglang lumitaw ang isang malaking lizard demon na parang Florida. Napansin ni Mimo na iba ang hitsura nito kumpara sa normal na lizard monsters at biglang bumukas ang bibig ng lizard demon, ipinapakita ang mga nakakadiring ngipin nito. Agad itong umatake kay Eve. Gamit ang pagkakataon, lumapit siya at ginamit ang kanyang paralyzing spell dito. Tumigil ang halimaw sa kilos at nilagyan niya ito ng poison curse na napaka-epektibo, kaya namatay ang halimaw. Masaya si Mimo dahil alam niyang gumagana ang kanyang mga spell sa mga halimaw dito. Sinabi niya kay Eve na sa palagay niya ay isang mahina lamang itong halimaw dahil mas malakas pa ang mga halimaw na kanyang napatay sa mga unang dungeon. Habang naghahanda si Liz na sumunod sa kanila, gusto ni Eve kunin ang mga bag, ngunit sinabi ni Mimo na hayaan ito. Nag-aalala si Eve na baka mad-apa si Liz at totoo nga ang kanyang takot nang madulas ito habang tumatalon. Ngunit sa kabutihang palad ay nahuli agad siya ng slime na iligtas sa walang kabuluhang kamatayan. Pagkatapos, nagsimulang tumalon si Mist mula bato sa bato. Dahil nabasa siya ng gusto, nagsimulang bumahin, kaya inalok siya ni Mimo ng kanyang kapa, ngunit lalo lang siyang nabasa. Sinabi ni Eve na maghanap sila ng silid, ngunit biglang huminto nang maramdaman ng kanyang kuting senses ang isang napakalakas na halimaw. Gumawa siya ng pin bilang pain trap habang nagtatago sa likod ng isang puno. Bigla, nagsimula ang malalaking bug monsters na sirain ang mga puno upang makarating sa kanilang biktima. Napasapit sila sa saklaw ni Mimo, kaya lumabas siya mula sa likod ng puno at ginamit ang paralyzed spell sa dalawa. Ang itlog ay nagliwanag at nabutas, naglabas ng kakaibang asul na kabayo na tila baliw na tumatakbo. Hindi alam ni Mimo kung ano ang gagawin dito, at sinabi ni M na wala siyang kilala na kabayo demon na ganito ang hitsura. Dahil hindi niya nadama ang anumang hostility mula sa pony, nagpasya siyang panatilihin ito at tingnan ang mangyayari. Biglang may nakita si M na kakaibang tumor-like na bagay sa likod ng kabayo at nagtataka kung ano ang ginagawa nito. Humanga si Mimo at nag-isip kung maaari ba nitong dalhin ang kanilang bagahe. Ngunit tila gusto ng kabayo na makipaglaban muli. Di nagtagal, sinimulang mag-transfer ng higit pang mana sa kabayo na nagliwanag ng pula at muling nag-transform sa isang pangit na 8-legged black horse. Mukhang cool, kaya pinili ni Mimo na panatilihin ito para sa style points. Habang dinidilaan ito si Miss, pagdating ng gabi, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Sumali si M sa kanila at sinabi na mabilis ang kanilang progreso dahil sa kabayo. Pumayag si Mimo nang makita ang kakaibang liwanag sa kabilang dulo ng kagubatan. Nakita niya si Mimo na nakaupo sa harap ng isang higanteng katawan ng demon at pinapasok ito ng suntok at saksak. Nagulat si Eve na napatay ni Mimo nang mag-isa ang isang malakas na halimaw. Hindi niya gustong istorbohin sila. Nag-empake sila ng gamit at nagpasya si Mimo na lumabas muli at subukan takpan ng distansya bago dumating ang bagyo. Habang masaya sila kasama si Liz, alam nilang malapit na matapos ang mapanganib nilang paglalakbay. Sinubukan ni na Mist at Mimo na iligtas siya, ngunit masyado silang malayo. Sa kabutihang palad, umatras siya agad. Tinatanong si Mimo kung alam niya ang tungkol dito, ngunit wala siyang ideya. Agad niyang ginamit ang paralyzed spell at nagtataka kung makakaligtas sila sa sitwasyon. Mabilis na naisip ni Mimo na hindi ito maaaring pagkakataon lamang. Naalala niya ang isang espesyal na demon na hindi malakas sa sarili. Ngunit kapag namatay, ang sigaw nito ay nakaka-attract ng maraming demons. Iniisip niya na ang malaking bibig na salungguhit ay maaaring isa sa kanila. Ngunit ang nangyari ay nangyari na dahil may malaking army ng monsters na papalapit. Nagsimulang mag-isip ng paraan si Mimo kung paano makakaligtas. Bago siya makapagdesisyon, lumapit si Eve. Binigyan ng iba ng pagkakataon na makatakas at hanapin ang witch.
Handa na si Eve na mangako, ngunit sinabi ni Mimo na tigilan ang pagiging cringe dahil hindi siya magsasabi ng ganoong katangahan. Sabi niya, sa katapusan ng araw, siya ay isang malaking babae lamang at hindi niya kayang talunin ang mga monsters gaano man siya magsikap. Inalis niya ang kanyang mask. Sinasabi na ang trabahong ito ay para sa isang lalaki na may tapang. Pinatahimik niya si Eve dahil kailangan nila ito upang makipag-negotiate sa witch dahil nagtitiwala ang witch kay Eve at hindi sa kanila. Naghanda si Mimo at sinabi sa lahat na umalis sa pamamagitan ng mga kuweba. Sinasabi na mananatili siya kasama ng kabayo at slime dahil sila ang may pinakamataas na tsansa ng kaligtasan. Siya ang leader dito at siya ang magbibigay ng utos. Pumayag si Eve habang excited, ngunit napansin ni Kiri na may mali. Akala niya siya ang pangunahing karakter, ngunit hindi siya pinapansin ng mga monsters, parang ini-ignore siya ng crush mo. Habang nangyayari ito, isang babae ay sinaktan ng monster at nahulog sa lupa. Nag-aalala siya kung makikita pa ba niya si Mimo pag namatay siya, ngunit joke lang dahil handa na si Mimo. Pinuno niya ang kabayo ng lahat ng kanyang love juices. Pinapalakas ito. Habang hinahabol ng malaking monsters, nagtataka siya kung makakaligtas sa atake, ngunit naalala niya may kapangyarihan siya ng toxic masculinity na super up. Sa kagubatan, sinubukan niya na tulungan ang ibang estudyante na lumikas, ngunit biglang dumating si Kiri at ang kanyang imbecile. Sinasabi kay Ya na tigilan ang kwento dahil isa pa rin siyang incel sa pinakailalim ng food chain at ipinakita niya kung bakit hindi siya makakakuha ng class kahit gaano karaming kapangyarihan ang mayroon siya. Na-trigger siya at nagsimula muling magsalita habang ipinapakita ang kanyang pagiging edgy. Tinanong ng imbecile friend ni Kay kung dapat ba nilang labanan siya, ngunit sinabi ni Kiri na hayaan na lang, at umalis siya. Sinasabi na ang bawat lalaki ay para sa sarili. Sa kuweba, sinabi ni Eve kay Mist na pupunta siya kay Mimo. Nag-aalala si Mist na baka manipulahin ni Eve si Mimo, kaya tinanong niya kung bakit siya pupunta. Sabi ni Eve na hindi niya akalain kayang harapin ni Mimo ang maraming demons mag-isa. Kahit na siya ang pinakamalakas sa kanila na may pinakamataas na stats, halos hindi siya natutulog mula nang pumasok sila sa kagubatan. Pumayag si Mist dahil alam niyang nagpapanatili siya ng vigil habang sila ay natutulog, kaya hindi rin siya nasa pinakamagandang kondisyon. Sabi ni Eve na hindi niya sinisinungalingan na kaya niyang harapin ang demons mag-isa dahil mahusay siya sa trabaho sa dilim gamit ang kanyang senses at magandang pandinig. Pumayag si Mist at iniwan si Liz sa pangangalaga ni Eve habang hinahanap nito si Mimo upang siguraduhing ayos siya. Sa battlefield, nagtatag ng kaguluhan si Mimo gamit ang slime upang mag-cast ng berserk spell sa ilang monsters sa harap, ngunit napansin niyang hanggang ngayon ay mga mahina lamang ang namamatay at ang mas malalakas ay nasa likod pa rin niya. Ginamit niya ang visibility at hearing senses at binuksan ang status bar. Napansin na mabilis siyang nauubos sa mana. Upang makakuha ng karagdagang mana, kailangan niyang patayin ang mas malalakas na monsters sa gitna. Agad siyang lumiko at tumakbo papunta sa kanila habang ang kabayo ay dinudurog ang mga monsters sa ilalim ng mga hooves at nag-cast ng blindness spell. Naging baliw siya sa kanila. Sinpam ang Berserk DL, nilinis ang daan papunta sa giant monster sa gitna. Napansin niyang mabilis na nababawasan ng mana, kaya patuloy siyang tumatakas habang ginagamit ang snip spell sa mas maliliit na demons upang ihiwalay ang dalawang malalaking monsters. Habang nakaupo sa lupa, natakot siya sa harap ng patay na demon. Nagulat si Eve at nagtaka kung ano ang ginagawa ng isang tao doon. Biglang lumabas ang isa pang babae mula sa kagubatan at sinubukan maglapat ng lightning strike kay Eve. Nakablock si Eve, ngunit sumunod si Atsuki sa pangalawang combo na nahuli siya off guard. Iniisip ni Atsuki na isa lang si Eve sa demons at naghanda sa kanyang sword upang patayin siya. Nagtataka si Eve kung may sapat siyang lakas upang labanan ang mga literal na bayani. Nakakaiwas si Eve sa mga atake ni Atsuki. Pakiramdam niya ay nagiging mas precise sa mga strikes ni Atsuki at nagtataka kung siya ay umuunlad sa laban. Pinilit niya ang sarili, ngunit sa kabutihang palad, dumating ang kanyang kambal na kapatid na si Hiji sa tamang oras at pinatigil siya. Sabi ni Atsuki, kung nahuli siya ng kaunti ay magiging pagkain ng leopard. Tinanong niya ang kapatid kung bakit siya pinigilan sa pagbibigay ng final blow at sinabi ni Hiji na hindi si Eve ay isang demon. Patuloy na nagpa-paralyze at nagba-berserk spell si Mimo. Nang lumapit ang isang mammoth monster mula sa likod, sinubukan ni Mimo gamitin ang tulong ni Piggy, ngunit pagod na ito at hindi maabot ang target. Kinailangan ni Mimo na i-cast ang sleep spell sa mammoth at pagkatapos ay tinapos ito gamit ang poison curse. Marami pa siyang natitirang mana, ngunit hindi na kaya ni Piggy ang isa pang round, kaya pinapahinga na lang ni Mimo ito. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na si Mimo ay isang humanoid na may mataas na intelligence at tiyak na nahulaan ito na ang mga sumpa ay maaari lamang ihagis sa isang target na malinaw na nakikita. Nang mabilis na tumakbo ang halimaw patungo sa kanya, sinabi ni Mimo sa kanyang kabayo na patuloy na tumakbo sa tabi nito. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan laban sa halimaw, ngunit nagtatanggol ang halimaw gamit ang mga patay na katawan ng iba pang mga halimaw.
Sa bawat pagtatangka ni Mimo, biglang humihinto ang halimaw at nagpapaputok ng berdeng bowl ang liwanag sa kalamitan na nagsisimulang bombahin ang paligid gamit ang mapanirang mga sinag ng mahika. Sinusubukan ng kabayo na umiwas sa atake, ngunit ang isa sa mga sinag ay gumapang sa braso ni Mimo at ang isa naman ay tumama sa mga sungay ng kabayo kaya ito ay bumagsak sa lupa. Naghanda silang lumaban ng sabay at naglunsad ang halimaw na may mukha ng tao ng isa pang serye ng mga laser na nagdunot ng sunod-sunod na pagsabog sa paligid. Ang usok mula rito ay nagtakip kay Mimo mula sa halimaw at itinapon niya ang kanyang helmet sa lupa upang lituhin ito. Handa na sanang pabagsakin ng halimaw ang helmet, ngunit napansin nito na ito ay isang peke lamang. Nang marinig nito ang tinig ni Piggy mula sa malayo, tumutok ito sa direksyon na yun, ngunit wala si Mimo doon. Napagtanto ng halimaw na nasa likod niya ang kabayo at nagsimulang masaktan, kaya tiningnan niya ang kanyang status at napansin na halos 0 na ang kanyang HP. Sa sandaling yon, namatay ang huling halimaw at muling nag-level up si Mimo. Na-upgrade ang kanyang paralyzed na kakayahan at isang bagong skill ang na-unlock. Nagpasya siyang suriin ito pagkatapos maabot ang kanyang grupo. Habang nag-iisip si Eve, naaalala niya kung paano sinubukan ni Mimo maging normal na tao matapos mailigtas mula sa kanyang abusadong mga magulang at napagtanto na kung siya ay normal. Siguro ay nag-breakdown na siya dahil sa kakilakilabot na mga karanasan sa mundong ito. Nagdesisyon si Mimo na makipag-usap sa kanya at tinanong ni Eve kung ilang taon siya. Sinabi niya na siya ay 17 at nagulat si Eve dahil mas bata siya kaysa sa kanya. Ngunit sinabi ni Mist na siya rin ay 19 lamang. Sinabi ni Mist kay Mimo na palagi niyang inisip na siya ay nasa gitnang 20s dahil sa kanyang kalmadong at mature na ugali. Tinanong niya kung ituturing na ba siya ni Mist bilang isang junior mula ngayon. At sumagot si Mist na kahit ano pa man ang kanyang edad, mananatili siyang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Habang sinusubukan pa rin niyang maunawaan ang banayad na pakiramdam sa kanyang mga labi, nakita niyang nag-aalangan si Mist kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan upang patulugin ito at napagtanto niyang hinagkan siya ni Mist sa pag-iisip na siya ay natutulog. Sa halip na matuwa, nakaramdam si Mimo ng pagka-awkward dahil ayaw niyang magsimula ang kanilang romance arc bago matapos ang kanyang paghihiganti. Naniniwala si Mimo na sa paglusong niya sa tunnel, makakakita siya ng isang pinto na maaaring mabuksan sa pamamagitan ng paglalagay ng mana sa isang kristal. Sinimulan niyang ibuhos ang mana dito ngunit agad niyang napagtanto na ito ay nagbigay ng dahilan kung bakit madali silang natagpuan, na nagdala sa kanila sa isang malawak na damuhan na puno ng mga ligaw na bulaklak. Tila may kalamitan sa ibabaw kahit na sila ay nasa ilalim ng lupa at may banayad na simoy ng hangin. Sa malayong dulo ng malawak na lugar ay isang mansyon na inukit mismo sa mga bato. Siguraduhin mag-subscribe. At dito na nagtatapos ang ating full anime Tagalog recap. Kung nagustuhan ninyo ang ating mga video, please subscribe at supportahan kami para sa mga bago pang magagandang anime Tagalog recap. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod.